Ang lalaki ay kalalabas lang mag-propose sa kanyang girlfriend, ngunit isang segundo pagkatapos ay iniligtas niya ang isang maliit na babae at nahulog sa bangin. Agad na naglaho ang mga magulang ng batang babae at siya naman ay nasaksak sa puso at nasa malaking panganib. Mula noon, ang kapalaran ng dalawang tao ay naging magkaugnay at ang 10 taon ay lumipas sa isang iglap at ang batang babae noong araw ay malaki na. Bagaman ang batang babae ay may masamang kapalaran at maraming masamang bagay ang nangyari sa kanya, siya ay laging optimistiko at masayahin. Dahil naniniwala siya na kapag nakaligtas ka sa kalamidad ng hindi namamatay, tiyak na makakaharap ka ng maraming swerte sa hinaharap. Si Jiang Xiaoning ay patuloy na naghahanap ng nakatatandang kapatid na lalaki na nagligtas sa kanya noong taon na iyon, ngunit pagkalipas ng 0 taon ay wala pa ring balita. Nang araw na iyon, aksidente niyang nakilala ang kanyang tagapagligtas na si Gu Chuan sa bakery kung saan siya nagtatrabaho, ngunit hindi niya ito nakilala. Nag-cruise ang landas ng dalawa. Sa panahong ito, si Gu Chuan ay isa ng sikat na internasyonal na arkitekto, ngunit ang kanyang buhay ay pumasok sa isang countdown stage at matagal na niyang tiningnan ng hindi gaanong mahalaga ang buhay at kamatayan. At inihanda na rin ang kanyang sarili ng isang magandang lugar na mas mainam kung siya mismo ang magdidisenyo. Kung tutuusin, ito ang magiging lugar kung saan siya magpapahinga. Dahil dito, natakot ng husto ang broker dahil wala namang ganoon kabata ang bumibili ng libingan para sa sarili. Bukod pa rito, sa napakakalmang saloobin, mabilis siyang naghanap ng dahilan upang tanggihan ang transaksyon. Alam ng matalik na kaibigan na si Xu Chenggran na palihim na naghahanap ng libingan si Gu Chuan, kaya nagdesisyon siyang maghanap ng assistant para bantayan si Gu Chuan para sa kanya. Kung may makitang kakaiba, kailangang agad na i-report sa kanya. Si Jiang Xiaoning ay nawalan lang ng trabaho at kailangang magbayad ng utang sa lalong madaling panahon. Nang araw na iyon, nakita niya ang isang lasing na babae sa bar na binabastos. Agad siyang lumapit at iniligtas ito. Hindi niya alam na dahil sa kanyang kabutihan ay nakuha niya ang kanyang pangarap na trabaho. At sa parehong oras ay nagsimula ang isang matamis na relasyon sa kanyang tagapagligtas na si Gu Chuan. Iniligtas ni Gu Chuan si Su Manlin na lasing mula sa isang masamang loob na customer. Paglabas niya, nakita niya si Jiang Xiaoning na masiglang nag-aanyaya ng mga customer. Agad na hinawakan ni Jiang Xiaoning ang kamay ni Gu Chuan. Agad na tumaas ang tibok ng puso ni Gu Chuan at umabot sa antas ng paglabas ng kuryente. Ngunit si Jiang Xiaoning ay hindi man lang nasaktan. Naramdaman ni Gu Chuan na hindi kapanipaniwala. Naging mas interesado siya sa babaeng ito, kaya pumayag siyang payagan siyang magmaneho para sa kanya. Ngunit habang nagmamaneho, nakita ni Jiang Xiaoning ang isang maliit na aksidente. Dahil sa aksidente sa kotse 0 taon na ang nakakaraan, nagkaroon siya ng psychological trauma. Nang makita niya ang malaking truck, sobrang nag-alala siya na nanginig ang kanyang buong katawan. Nang makita ito, naramdaman ni Gu Chuan na hindi siya ligtas. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Kaswal na ipinaliwanag ni Jiang Xiaoning ang ilang salita. Bakit? Ang aking ugali ay marahil walang kinalaman sa trabaho ng pagmamaneho. Marahil may kinalaman ito sa aksidente sa sasakyan. Anyway, ang kaligtasan ay ang pinakamahalaga. Aksidente sa sasakyan, wala lang, kaunting psychological disorder lang. Pagkatapos, tiniyak niya na tiyak na ligtas niya silang uwi. Sa sandaling ito, biglang may sumugod na isa pang truck. Sa takot, hindi sinasadyang hinawakan ni Jiang Xiaoning ang braso ni Gu Chuan na naging dahilan upang bumilis muli ang tibok ng puso nito. Ang kamay na may kuryente ay bahagyang dumampi lamang at ang sasakyan ay nag-short circuit. Walang magawa, kailangan nilang maghanap ng towing truck para hilahin ang tao at sasakyan pa uwi. Samantala, mabilis na sumakay ng taxi si Gu Chuan pa uwi. Pumunta siya sa kanyang lihim na base at mabilis na nag-recharge ng kanyang puso. Dahil sa swerte kay Jiang Xiaoning, ang kanyang puso ay naubusan ng lakas ngayon. Dahil ang kanyang puso ay nabutas 0 taon na ang nakakaraan. Ang tanging paraan para mabuhay siya ay ang maglagay ng mekanikal na puso sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang teknolohiyang ito ay nasa yugto pa rin ng pananaliksik at pagpapaunlad. Mayroon pa ring maraming side effects, hindi maaaring magsagawa ng anumang malakas na aktibidad, hindi rin maaaring umibig, at dapat laging panatilihing kalmado ang kalooban. Kung hindi, kapag masyadong mabilis ang tibok ng puso, ang katawan ay gagawa ng kuryente. Kung mas mabilis ang tibok ng puso, mas malaki ang dami ng kuryenteng inilalabas. Kapag naging pabaya, maaari itong magdulot ng malaking pinsala. Si Gu Chuan ay sawa na sa ganitong estado ng buhay na parang patay na. Nagpasya siyang tapusin ang kanyang listahan ng mga gagawin at umalis ng mapayapa. Ngayon ay isa na lang ang natitira sa listahan, ang tapusin ang lahat. Ngunit hindi niya alam kung bakit ang babae ngayon ay biglang nagbigay sa kanya ng isang alon ng damdamin na hindi niya dapat maramdaman. Parang hindi boring ang buhay na ito. At si Jiang Xiaoning ay laging nararamdaman na si Gu Chuan ay nagbibigay sa kanya ng isang pamilyar at malapit na pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Tila nakilala na niya ito dati. Sa gabi, pinangarap niya ang nakatatandang kapatid na lalaki na mahigpit na humawak sa kanyang kamay sa oras na siya ay desperado, at sabay na kinanta ang happy birthday para sa kanya. Hindi niya alam kung nasaan siya ngayon at kung maayos ba ang kanyang pamumuhay. Kinabukasan, paggising ni Jiang Xiaoning, nakatanggap siya ng tawag para sa panayam mula kay Su Manlin. Masaya siyang agad na tumakbo doon at nakita si Gu Chuan sa pintuan. Gusto niya itong habulin at batiin, ngunit aksidenteng nabasag niya ang salamin ng revolving door. Lumingon si Gu Chuan at nanigas sa kinatatayuan. Sa loob-loob niya, naisip niya
niyang ang kahangahangang lakas ng pagwasak ni Jiang Xiaoning ay kapareho ng sa kanya. Ngunit si Jiang Xiaoning ay makatakip lamang ng kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng isang pilit na ngiti. Kaya sa susunod na panayam, kahit gaano pa ka-effort si Jiang Xiaoning na ipakita ang kanyang sarili, hindi siya kinikilala ni Guchuan at sinabing nasanay na siya sa malungkot na buhay at hindi na niya kailangan ng anumang assistant. Si Jiang Xiaoning ay umalis ng bigo. Ito na ang ika-negatibo, 79 na beses na tinanggihan siya sa panayam. Ngunit kailangan niya talaga ang trabahong ito dahil ang pangarap niya ay maging isang arkitekto. At si Guchuan ay isang malaking pangalan sa mundo ng arkitektura. Tiyak na marami siyang matututuhan sa kanya. Hindi niya maaaring basta-basta na lang isuko ang bihirang pagkakataong ito. Kaya, sinundan niya si Guchuan at hiniling sa kanya na bigyan siya ng pagkakataon na kumbinsihin siya. Hinawakan pa niya ang kanyang kamay at umikot pabalik sa kumpanya. Nais lamang niya na magkaroon siya ng mas maraming oras upang baguhin ang kanyang isip. Bagaman si Guchuan ay nagpakita pa rin ng kalmado na itsura, ang kanyang puso ay natinag na. Hindi niya alam kung bakit laging nagbibigay si Jiang Xiaoning sa kanya ng isang espesyal na pakiramdam. Tila sila ay itinakda ng kapalaran. Kahit na ang kanyang mekanikal na puso ay hindi pinahihintulutan siyang magkaroon ng emosyon, naapektuhan pa rin siya nito sa isang paraan na hindi niya makontrol. Bagaman 3 beses pa lamang silang nagkita, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na tulungan siya. Pagkatapos nito, nakatanggap si Jiang Xiaoning ng abiso sa pagkuha mula sa kumpanya ni Guchuan. Sa unang araw ng trabaho, formal siyang nagbihis. Bukod pa rito, bumili pa siya ng mga merienda para sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sinusubukang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanila. Ngunit bago siya pumasok sa pinto, nabangga niya ang tagapaglinis at natapunan ng tubig. Nagawa niya na lamang natawanan ang kanyang sarili na talagang mayroon siyang malas na kapalaran. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging tao na maaari niyang hilingan ng tulong ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Zhaoran. Agad na tumakbo si Zhaoran upang tulungan siya. Binigyan pa nga siya nito ng kanyang branded na bag para hindi siya mapahiya. Hindi gusto ni Jiang Xiaoning na maging masyadong magarbo, kaya nagpasya siyang dalhin ang isang tela na bag na binili niya sa isang tindahan sa gilid ng kalsada. Nagmamadali siyang tumakbo sa kumpanya at hindi naman siya nahuli. Nakita ni Guchuan na dumating na si Jiang Xiaoning at sinabihan siyang pumunta sa customer. Ngunit ang sasakyan ni Guchuan ay masyadong high-end. Matagal na naghanap si Jiang Xiaoning, ngunit hindi pa rin niya ito mabuksan. Kailangang turuan ni Guchuan kung paano magsimula ang kotse ng paisa-isa. Hindi niya alam kung bakit lagi siyang nagiging mapagparaya at pinoprotektahan si Jiang Xiaoning. Kahit na wala itong naiintindihan, matyaga pa rin niya itong tinuturuan. Kapag nakita niya itong binubuli, agad siyang tumutulong. Kahit na may masaktan siyang customer, hindi siya nag-aalala. Sa harap ng tuloy-tuloy na pang-iinsulto ni Direktor He Sheng kay Jiang Xiaoning, diretsong sinabi ni Guchuan na si Jiang Xiaoning ay tao ng kanyang kumpanya at walang karapatan ang iba na insultuhin siya. Ang pakiramdam ng proteksyon at walang kondisyong pagmamahal na ito ay agad na nagdulot kay Jiang Xiaoning ng isang kakaibang pakiramdam kay Guchuan. Ngunit si Guchuan ay masyadong mahusay. Bukod sa pagsamba at paghanga, hindi siya nangangahas na mangarap. Samantala, si He Sheng, na may buong tiyan na galit at walang malalabasan, ay biglang nakita si Jiang Xiaoning at may masamang balak. Noong nakaraan sa bar ay sinira niya ang kanyang magandang plano at ngayon ay pinapahiya na naman siya sa harap ng kanyang boss. Gusto niya itong turuan ng leksyon, kaya si Jiang Xiaoning ay patuloy na umatras dahil sa takot. Sa sandaling naisip niya na hindi siya makakatakas mula sa mga kuko ng demonyo, lumitaw si Guchuan at iniligtas siya. Nag-alala si Jiang Xiaoning na masisira niya ang proyekto, kaya nagpasya siyang palampasin ang bagay. Ngunit si Guchuan ay sobrang galit. Kung hindi humingi ng paumanhin si He Sheng kay Jiang Xiaoning, tatawagin niya ang pulisya. Dahil dito, si He Sheng ay sa pilitang humingi ng paumanhin. Pansamantalang pinayagan siya ni Guchuan na umalis. Kung mangyari pa ito sa hinaharap, magkikita tayo sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos, mabilis niyang hinila si Jiang Xiaoning palayo. Bukod pa rito, siya mismo ang nagmaneho ng maingat, upang si Jiang Xiaoning na natatakot ay makapagpahinga ng maayos. Sa unang araw ng trabaho, unti-unting tumaas ang paghanga ni Jiang Xiaoning kay Guchuan. Dahil siya ang pangalawang tao bukod sa kanyang pamilya na nagpapakita ng kabaitan sa kanya. Ang unang tao ay ang nakatatandang kapatid na lalaki na nagligtas sa kanyang buhay 0 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi niya alam na sila ay iisang tao. Si Su Manlin, na palaging may lihim na pag-ibig kay Guchuan, ay gustong gamitin ang pagkakataon ng pagpunta sa design exhibition upang makipag-date sa kanya. Ngunit sinabi ni Guchuan na isasama niya si Jiang Xiaoning. Agad na nadismaya si Su Manlin at labis na nainggit. 7 taon na siyang nasa tabi ni Guchuan, ngunit hindi pa rin niya naaabot ang puso nito. Ngunit hindi bababasa siya ang tanging babaeng kaibigan na nasa tabi ni Guchuan. Bakit si Jiang Xiaoning nakararating pa lang ay inagaw na ang kanyang lugar? Ang binhi ng inggit ay hindi sinasadyang nag-ugat sa kanyang puso. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap si Jiang Xiaoning ng balita na ang kanyang tiyahin ay naaksidente sa kotse at na ospital. Mabilis siyang humingi ng leave at tumakbo doon. Lihim na natuwa si Su Manlin. Sa wakas, maaari na siyang pumunta ng mag-isa kasama si Guchuan sa pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos ng trabaho, hindi nakita ni Guchuan si Jiang Xiaoning kaya tinanong niya kung nasaan ito. Nagpanggap si Su Manlin na hindi niya alam at sinabi. Marahil ay ayaw siyang pumunta at nahihiya siyang tumanggi kaya umalis na lang siya ng maaga. Ngunit ang kanyang sadyang paninirang puri ay walang epekto. Agad na sinabi ni Guchuan na tawagan siya ni Jiang Xiaoning. Sa oras na ito, abala siya sa ospital. Ang kanyang kalooban ay bumababa. Mabilis ding nahulaan ni Guchuan kung ano ang nangyari
nangyari kay Jiang Xiaoning. Kaya agad niyang kinansela ang pagbisita at nagmadali siyang pumunta sa ospital. Bukod pa rito, pagdating niya doon, tinanong niya si Su Manlin na tulungan siyang bayaran ang bayarin sa ospital. Lubos na naantig si Jiang Xiaoning. Si Gu Chuan ay talagang isang mabuting boss, ngunit hindi niya ito matatanggap. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang relasyon ay empleyado at boss lamang. Bukod pa rito, isang araw pa lang siyang nagtatrabaho. Wala siyang naiambag sa kumpanya. Hindi niya talaga matatanggap ang tulong na ito. Upang maibsan ang kanyang pag-aalala, sinabi ni Gu Chuan na ang halaga ay hiram lang. Babawasan ito sa kanyang sahod sa hinaharap. Sa sandaling ito, ang childhood friend ni Jiang Xiaoning na si Tang Si ay nagmamadali ring pumunta sa ospital. Agad niyang sinabi na babayaran niya ang halaga. Huwag na siyang abalahin pa kay Guzong. Ngunit mas gusto ni Jiang Xiaoning na humiram ng pera sa kumpanya kaysa kay Tang Si. Kaya agad niyang tinanggihan ang kabaitan nito. Lihim na natuwa si Gu Chuan na nagsiselos nang marinig niya ito. Bagaman hindi nagsalita si Su Manlin, sinabi sa kanya ng kanyang ika-6 na pandama. Malinaw na nagsiselos si Gu Chuan kay Tang Si kanina. Hindi iyon ang kanyang estilo. Kaya, sa daan pa uwi, patago siyang nagtanong kay Gu Chuan kung bakit siya mabait sa bagong empleyado. Sa katunayan, si Gu Chuan mismo ay hindi rin alam. Mas tumpak, hindi niya nangahas na isipin iyon. Dahil ang kanyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magkagusto sa sinuman. Matagal nang umalis sa kanya ang pag-ibig, kaya sumagot lang siya sa isang formal na paraan. Hindi siya mananatiling walang ginagawa kapag ang sinumang empleyado ng kumpanya ay nasa problema. Pagkatapos nito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay ECP. Minsan-minsan ay dumadaan siya upang suriin at i-upgrade ang mekanikal na puso ni Gu Chuan. Ngunit si Gu Chuan ay wala ng anumang inaasahan. Minsan, ninais pa niya na agad na tumigil sa paggana ang mekanikal na puso na nagpanatili sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya namalayang nagtanong siya kay ECP kung kailan siya magiging normal na tao ulit. Agad na naramdaman ni ECP ang lubos na kasiyahan. Si Gu Chuan ay sa wakas ay nagkaroon ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Ngunit curious din siya kung ano ang dahilan na iyon. Sa sandaling ito, napagtanto ni Gu Chuan na si Jiang Xiaoning ay hindi sinasadyang nagbigay sa kanya ng pag-asa sa buhay. Ang kanyang pagdating ay nagparamdam sa kanya na marahil ay maaari rin siyang magkaroon ng masayang buhay. Ngunit hindi siya nangahas na mag-asa ng sobra. Kaya, maaari niya lamang tulungan si Jiang Xiaoning na matupad ang kanyang pangarap na maging arkitekto sa lalong madaling panahon sa kasalukuyang limitadong oras. Kaya isinasama niya ito sa bawat proyekto upang malaya niyang maipahayag ang kanyang mga saloobin. Napagtanto ni Gu Chuan na mayroon din siyang talento. Bukod pa rito, handa rin siyang matuto. Talaga siyang isang magandang binhi na dapat alagaan. Nang araw na iyon pagkatapos ng trabaho, biglang naisip ni Gu Chuan na dalhin si Jiang Xiaoning para mangisda. Gusto niyang matuto siyang mag-isip at maging malikhain sa isang tahimik na kapaligiran. Ngunit hindi niya lubos na naunawaan ang kanyang kabaitan. Kaya patuloy siyang nagdaldal na parang isang tsismosa. Kailangang sabihin ni Gu Chuan na tumahimik siya. Kung hindi sila makakahuli ng kahit isang isda, kahit na mangisda sila buong gabi. Mabilis na sumunod si Jiang Xiaoning at ginawa ang kanyang sinabi. Pagkatapos ng ilang sandali, may kumagat sa lambat. Masayang tumakbo si Jiang Xiaoning upang kunin ito, ngunit hindi niya ito makuha. Nang makita ito ni Gu Chuan, mabilis siyang lumapit upang tulungan siya. Aksidenteng naghawakan ang kanilang mga kamay. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na tumibok ang puso ni Gu Chuan. Kaya, mabilis niyang binitawan ang kamay nito. Ang atmosfera ay biglang naging sobrang awkward. Dinala ni Jiang Xiaoning ang isda na nahuli ni Gu Chuan sa bahay. Agad na na-activate ang radar ng pag-ibig ng kanyang matalik na kaibigan na si Zhao Ran. Sinabi niya kay Jiang Xiaoning na tiyak na nahulog na si Gu Chuan sa kanya. Samantalahin niya ang pagkakataon. Agad na tinanggihan ni Jiang Xiaoning na masyado siyang nag-iisip. Paano naman magkakagusto ang isang napakahusay na si Gu Chuan sa isang ordinaryong tao na tulad niya? Hindi sila nabibilang sa parehong mundo. Hindi niya alam kung gaano siya kaakit-akit. Agad na labis na natuwa si Jiang Xiaoning. Kinabukasan, nakita ni Gu Chuan si Tang Si na naghatid kay Jiang Xiaoning sa harap ng kumpanya, kaya nagselos na naman siya. Kaya isang napaka-childish na bagong patakaran ang ipinasa para lamang kay Jiang Xiaoning. Internship ka pa, di ba? Ang kumpanya ay may patakaran na hindi pinapayagan ang pakikipag-date sa panahon ng internship. Kung hindi, ikaw ay sisantehin. Hindi ko pa narinig ang patakaran na ito. Mayroon na ngayon. Guzong, sumasang-ayon ka ba? Lubos akong sumasang-ayon. Inaprubahan na ito ng lupon. Ang bagong empleyado na ilang araw pa lang ay nayakap na ang boss sa party sa harap ng lahat. Lahat ay nagulat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng chismis. Si Su Manlin lamang, na matagal nang mailihim na pag-ibig kay Gu Chuan sa loob ng 7 taon, ang nagalit. Kahit sinabi ni Jiang Xiaoning na huwag mag-isip ng sobra ang lahat. Ang yakap na ito ay ganap na upang ipahayag ang pasasalamat sa amo. Pagkatapos, niyakap niya rin si Su Manlin. Dahil masaya siya ngayon, mula nang makilala niya si Gu Chuan at Su Manlin, nagsimula ng bumuti ang kanyang swerte. Sa wakas, nakawala na rin siya sa malas na nagpahirap sa kanya sa loob ng 20 taon. Kaya, hindi niya namalayang nakainom siya ng sobra. Sabi nga nila, ang hindi lasing, hindi gagawa ng kalokohan. Nagawa ni Jiang Xiaoning ang lahat ng dapat at hindi dapat gawin. Nakita ni Gu Chuan na lasing siya at hindi makatayo ng tuwid,
kaya hindi siya komportable na hayaan siyang umuwi ng mag-isa. Kaya, hinila niya ito sa kotse. Si Jiang Xiaoning na lasing ay ganap na nakalimutan ang pagiging mahiyain ng isang babae. Tiningnan niya si Gu Chuan ng may paghanga at patuloy na pinupuri na siya ay gwapo at mas lalo pa siyang gumagwapo kapag ngumiti. Gusto niya talagang sumayaw sa dimple nito. Tuwang-tuwa si Gu Chuan sa sinabi niya habang lasing. Kung bukas pagising niya at maalala niya na niloko niya ang kanyang boss ng ganoon, hindi niya alam kung mapapahiya ba siya ng husto. Hinatid siya ni Gu Chuan sa harap ng kanyang bahay. Nang siya ay nag-aalinlangan kung ihatid siya sa loob, biglang nagising si Jiang Xiaoning. Kaya mabilis siyang bumaba ng sasakyan upang patunayan na okay siya at sinabihan si Gu Chuan na mauna na. Upang hindi mag-alala ang kanyang lola at tiyahin, nagpa siya si Jiang Xiaoning na maghintay sa pintuan hanggang sa mawala ang amoy ng alak bago pumasok sa bahay. Nag-alala si Gu Chuan at umuwi sa bahay. Agad siyang tumawag kay Jiang Xiaoning upang tanungin kung nakapasok na ba siya sa bahay. Nag-aalangan si Jiang Xiaoning ng ilang sandali bago sabihin ang totoo. Inutusan siya ni Gu Chuan na pumasok na sa bahay at huwag nang magpagala-gala sa labas. Sa sandaling ito, nakita ni Jiang Xiaoning sa tabi niya ang isang lalaking nakaupo sa lupa at sumusuka ng malakas. Kaya, buong kabaitan siyang binigyan ng isang bote ng tubig. Ang resulta, ang taong iyon ay si Hisheng, ang taong dating nambabasto sa kanya. Sa sandaling nakita ni Hisheng si Jiang Xiaoning, nagkaroon na naman siya ng masamang balak. Agresibo niyang inagaw ang telepono nito. Naramdaman ni Gu Chuan sa kabilang linya ng telepono na may kakaiba at agad siyang nagmaneho upang hanapin siya. Hinila ng walang kwentang si Hisheng si Jiang Xiaoning pasulong. Nakakalungkot na napakalaki ng pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa. Ginawa ni Jiang Xiaoning ang lahat ng kanyang makakaya upang makawala at sa sandaling ito, biglang umulan ng malakas. Walang sinuman ang nakarinig sa kanyang sigaw para sa tulong. Sa sandaling desperado si Jiang Xiaoning, dumating si Gu Chuan. Hindi siya nagsalita at sinuntok ito ng malakas. Ganap na nawala ng isip si Hisheng at nag-away ng husto kay Gu Chuan. Mabilis na napunta si Gu Chuan sa disadvantage. Nag-alala si Jiang Xiaoning nang makita ito. Nagmamadali siyang lumapit upang tumulong. Ang resulta, itinulak siya ni Hisheng sa lupa. Lalo pang nabaliw si Hisheng at kinuha ang basag na bote ng alak sa lupa upang saksakin si Gu Chuan. Sa kritikal na sandali, walang pag-aalinlangan na sumugod si Jiang Xiaoning. Gusto niyang kunin ang bote ng alak mula sa kamay nito, ngunit hindi sinasadyang nasaksak siya ng basag na piraso sa braso. Bukod pa rito, na-stimulate si Hisheng na puntiryahin siya. Nagpasya siyang saktan siya. Sa mapanganib na sandali, direktang nasira ang record ng tibok ng puso ni Gu Chuan. Agad siyang nagkaroon ng mapaminsalang lakas. Hindi mo talaga dapat ako inaway. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad na nakuryente si Hisheng at lumipad ng ilang metro ang layo. Agad na nag-short circuit ang lahat ng streetlight at mga electrical equipment sa paligid. Naghintay si Jiang Xiaoning na bumalik sa kanyang katinuan pagkatapos ng takot. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang imahe ni Gu Chuan na nawala ng malay at bumagsak sa lupa. Kaya, niyakap niya ito at umiyak ng malakas. Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng isang tao na handang magsakripisyo ng buhay para protektahan siya. Hindi niya inaasahan na may mangyayari sa kanya. Hindi nagtagal, nagising na si Gu Chuan. Ang mga sugat lamang sa kanyang katawan at ang kanyang puso ay gumastos ng malaking enerhiya at ang kanyang katawan ay napakahina pa rin. Samantala, nakita ni Xu Chenggran sa kanyang telepono na mabilis na bumababa ang baterya ng mekanikal na puso. Kaya agad siyang tumakbo doon ayon sa gate at dinala sila sa ospital. Si Hisheng ay dinala sa istasyon ng pulisya. Kakarating lang niya kaya nahihilo pa siya. Sinabi niya sa pulisya na ang katawan ni Gu Chuan ay naglalabas ng kuryente, ngunit walang naniniwala dito. Inakala nila na nagsasalita siya ng kalokohan habang lasing. Nakita ni Jiang Xiaoning na maputla ang mukha ni Gu Chuan, kaya nagdesisyon siyang ihatid ito sa bahay. Umuwi ka na muna. Talaga bang okay ka? Ngunit hindi ako mapakali kapag nakikita kitang ganyan. Maghihintay na lang muna ako ng kaunti pa. Sige, bahala ka, ngunit huwag mo akong abalahin. Dahil sa emergency, wala nang oras si Gu Chuan na aliwin pa siya. Nagmamadali siyang umakyat sa itaas para i-recharge ang kanyang puso. Si Jiang Xiaoning ay tahimik na naghintay sa ibaba. Hindi siya mapakali na umuwi hanggang hindi niya nakikita si Gu Chuan. Kaya nagdesisyon siyang manatili doon kasama siya. Aalis lamang siya kapag nakumpirma na niyang okay na ito. Naghintay siya hanggang sa matapos si Gu Chuan sa pag-charge at bumaba na. Nakita niyang nakaupo si Jiang Xiaoning sa lupa at natutulog ng mahimbing. Kaya mabilis niya itong tinakpan ng kumot. Sa parehong oras, naglagay siya ng malinis na damit sa tabi nito para magpalit ito. Pagkatapos nilang maranasan ang sandali ng buhay at kamatayan kahapon, mabilis na lumalim ang relasyon ng dalawa. Sigurado si Gu Chuan na mahal na niya si Jiang Xiaoning. Ngunit sa sandaling ito, tumawag si ECPU upang paalalahanan siya na mabuti ang magkaroon ng pag-asa sa buhay. Ngunit huwag na huwag siyang magpapalubog sa pag-ibig. Kung hindi, malalagay sa panganib ang kanyang buhay anumang oras. Agad na nalungkot si Gu Chuan. Ang pagkagusto sa isang tao, ngunit pilit na kailangang bitawan, ay daang-daang beses na mas desperado at malupit. Sa mismong oras na nag-aalangan si Gu Chuan kung susundin ba ang payo ng doktor, ang matalik na kaibigan na si Xu Chenggran ay naging accomplice. Nang makita na sa wakas ay may nadama na si Gu Chuan at wala na siyang balak na mamatay, labis siyang natuwa. Kaya tinawag niya si Jiang Xiaoning na pumunta sa bahay ni Gu Chuan. Sa parehong oras, sinabi niya na dapat niyang sundan si Gu Chuan saan man siya magpunta. Mas mainam kung lumipat siya at tumira sa bahay ni Gu Chuan. Kapag may nakitang kakaiba kay Gu Chuan, kailangan niyang agad na ipaalam sa kanya.
Nakatulong si Jiang Xiaoning na may nagtataka na mukha sa pagmamanman sa isang boss para sa isa pang boss. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagtataka. Kinailangan ni Xu Chengran na magdahilan na si Gu Chuan ay abala sa trabaho at nakakalimutan na kumain at matulog. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay masisira ang kanyang katawan. Kaya, kinuha niya siya bilang isang assistant upang mas maalagaan ang pagkain at pamumuhay ni Gu Chuan. Agad na pumayag si Jiang Xiaoning, kaya agad siyang nag-volunteer na magluto para kay Gu Chuan. Nang makita ni Gu Chuan si Jiang Xiaoning na abala sa kusina, bigla siyang nakaramdam ng kapayapaan. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano niya kagustuhan ang simpleng at masayang buhay na ito. Nasa tabi ng taong mahal, 3 beses sa isang araw, at nararamdaman ang pinakatunay na kaligayahan. Ngunit para sa kanya ngayon, iyon ay isang napakalaking karangyaan. Si Jiang Xiaoning, na abala sa pagluluto, ay tinawag si Gu Chuan upang tulungan siya. Paglapit ni Gu Chuan, agad niyang hinaplos ang buhok nito. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Jiang Xiaoning. Nahihiya siyang sinabi na tinawag niya ito upang dalhin ang pagkain. Biglang nahiya si Gu Chuan at hindi alam ang gagawin. Agad siyang naghanap ng dahilan at umalis. Hindi nagtagal, natapos na ang pagluluto. Sa hapagkainan, muling ipinahayag ni Jiang Xiaoning ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Naalala niya ang nakatatandang kapatid na lalaki na nagligtas sa kanya 0 taon na ang nakakaraan. Agad na bumigat ang kanyang kalooban. Nalaman ni Gu Chuan na iniisip pa rin ni Jiang Xiaoning ang nakatatandang kapatid na lalaki na hindi niya nakita sa loob ng 0 taon, kaya nagsiselos siya ng walang dahilan. Hindi niya alam na nagsiselos siya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang sandali, tumunog ang doorbell, at agad na tumayo si Jiang Xiaoning para buksan ang pinto. Biglang may naisip si Gu Chuan. Mabilis siyang humabol at pinigilan siya, ngunit hindi sinasadyang nabangga siya. Ang eksena kung saan magkayakap silang dalawa ay hindi sinasadyang nakita ng mga magulang ni Gu Chuan. Inakala nilang nagkamali sila ng bahay, kaya agad silang umurong. Pagkatapos kumpirmahin ang numero ng bahay, maingat silang pumasok. Sa oras na ito, naibalik na ng dalawa ang kanilang relasyon bilang boss at empleyado. Sinasadya pa nilang magpataw ng distansya. Ngunit ang matalas na paningin ng ina ni Gu Chuan ay nakita ang kakaiba sa kanyang anak. Masyado ng maraming butas sa pagpapanggap na iyan. Naalala mo ba ang mga pangunahing punto na sinabi ko lang sa iyo? Naisulat ko na ang lahat. Hindi pa man na-start ang computer, nagpapanggap ng inaayos ang trabaho. Hindi binuking ng ina ni Gu Chuan ang bagay na iyon. Nang makita niya ang pagkain sa mesa, agad niyang binago ang paksa. Sa loob-loob niya, kinumpirma niya na ang babae sa harap niya ay ang girlfriend ng kanyang anak. Kaya edi curious siyang nagtanong tungkol sa sitwasyon nito. Nang makita ito ni Gu Chuan, nagmamadali siyang sinabi sa kanya na bumalik sa kumpanya upang hindi maging awkward ang lahat. Labis na nasiyahan ang ina ni Gu Chuan kay Jiang Xiaoning. Mayroon na siyang ganoong kabait at maasikasong babae na marunong magluto at makakatulong sa kanya sa pag-aalaga sa kanyang anak. Napanatag na ang kanyang loob. Ngunit sa sandaling umalis si Jiang Xiaoning, naging malamig na muli ang saloobin ni Gu Chuan. Ang kanyang mga salita ay mayroong tibo dahil ayaw niya na may sinuman, lalo na ang kanyang mga magulang na masyadong lumapit sa kanya. Sa ganitong paraan, sa araw na siya ay umalis, hindi sila magiging mahirap tanggapin. At natatakot din siya na maging sakim sa init na iyon. At hindi niya matatanggap ng mahinahon ang trahedyang kinahinatnan na nakatakdang mangyari. Kaya, lagi siyang nagpapanggap na walang pakialam at walang awa na tinatanggihan ang kanilang relasyon. Hindi niya kailanman ipinapaliwanag kahit na hindi siya naiintindihan. Alam ni Su Manlin na malubhang nasugatan si Gu Chuan dahil sa pagliligtas kay Jiang Xiaoning, ngunit wala itong alam tungkol dito. Walang awa niyang pinagalitan si Jiang Xiaoning. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumakbo upang dalawin si Gu Chuan. Ngunit nag-away lang si Gu Chuan at ang kanyang mga magulang. Ang kanyang kalooban ay sobrang sama at ayaw niyang makita ang sinuman. Kaya, nang dumating si Su Manlin, inutusan niya itong paalisin. Kinabukasan, hindi inaasahang natrap si Gu Chuan at Jiang Xiaoning sa elevator pagkatapos ng trabaho. Pareho silang inakala na ito ay dahil sa kanila. Hindi maaari, hindi ko pa nga hinahawakan ang elevator. Hindi kaya, ulit na naman, ang data ay normal, hindi maglalabas ng kuryente. Mali ba ang metro? 2 beses na siyang nakaranas ng malas sa isang araw, at parehong nakakahiya ang mga sitwasyon. Kaya P6 Xiaoning ay patuloy na humingi ng paumanhin kay Gu Chuan. Sa isip-isip niya, ang daldal ko. Sa tuwing kasama niya si Gu Chuan, palagi silang nakakaranas ng ganitong mga mapanganib na sitwasyon. Siguro siya ang kamalasan niya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkaawa sa sarili. Nakita ito ni Gu Chuan at agad niya itong inaliw. Sinabi niya sa kanya na huwag palaging sisihin ang sarili sa mga masasamang bagay. May mga bagay na nakatakdang mangyari at walang kinalaman ito sa kanya. Dahil sa sinabi ni Gu Chuan, agad na naintindihan ito ni Xiaoning. Pagkatapos nito, dumating ang elevator maintenance staff at binuksan ang isang maliit na butas. Hindi nag-atubili si Gu Chuan na hayaan silang iligtas muna si Xiaoning. Paglabas, agad na inabot ni Xiaoning ang kamay niya para hilahin siya. Ang tagpong ito ay naramdaman ni Gu Chuan na pamilyar. Ang mukha ng maliit na batang babae 0 taon na ang nakakaraan ay lumitaw sa kanyang isipan. Si Xiaoning ba ang batang babae noon? Nang makita ang kanyang lihim na pag-ibig sa loob ng 7 taon ay kukunin ng kanyang bagong assistant. Sinikap ni Su Manlin na bigyan si Xiaoning ng pinakamahirap na mga kliyente. Nagbigay pa siya ng maling mga mungkahi. Ang resulta ay nagalit ang kliyente at agad na kinansela ang order.
Nakamit ni Sumanlin ang kanyang layunin. Pagkatapos nito, nagpanggap siyang matuwid at pinilit siyang tanggapin ang pagkakamali at mag-resign. Agad na bumalik si Guchuan sa kumpanya nang malaman niya ang tungkol dito. Ngunit hindi niya kinonsinti at pinaboran si Xiaoning sa opisina. Sa halip, sinunod niya ang sinabi ni Sumanlin at sinabing haharapin ito ayon sa patakaran ng kumpanya. Pagkatapos ay naglaro siya ng drama kasama ang kanyang mabuting kapatid na si Xu Chengran. Nagpanggap silang nag-aaway at ang mga empleyado ay natulala. Sa huli, hinampas ni Guchuan ang lamesa at umalis at direktang ibinigay ang trabahong ito kay Xu Chengran. Binigyan ni Xu Chengran si Xiaoning ng 7 araw para magbayad na para bang sinasara niya ang bibig ng iba. Ito rin ay para kay Xiaoning na manatili sa kumpanya ng may dignidad. Ngunit hindi na siya masaya. Hindi niya alam ang totoo at nang makita ang walang pakialam na hitsura ni Guchuan, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kakulangan sa ginhawa. Kahit na tama ang ginawa niya, palagi niyang nararamdaman na siya ang espesyal sa puso ni Guchuan. Hindi niya inaasahan na ang lahat ay ilusyon lamang niya. Kinabukasan, pumunta si Xiaoning upang humingi ng paumanhin sa kliyente, ngunit walang awa siyang pinalabas. Ang kanyang nalilitong tingin ay nasaksihan ni Guchuan na naghihintay sa pinto. Ngunit hindi siya dumating upang aliwin siya. Ngunit sinabi niya na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang tugunan ang mga pangangailangan ng kliyente. Sa halip na yumuko lamang at aminin ang kanyang mga pagkakamali, hindi na nakapagpigil si Xiaoning. Hindi mapigilan ang kanyang pagluha, labis na nasasaktan si Guchuan. Ngunit sa ganitong paraan lamang, mabilis siyang magiging mature at makakatayo ng mag-isa. Sa huli, hindi niya alam kung hanggang kailan niya siya mapoprotektahan. Nang huminahon, mabilis na nakabawi si Xiaoning. Mag-isa siyang pumunta sa construction site upang malaman kung bakit ayaw sirain ng kliyente ang dingding. Marahil ay may nakatagong kwento doon, ngunit nakasalubong niya si Guchuan. Dahil malayo ang construction site, walang signal ang cellphone, kaya hindi makatawag ng sasakyan. Kinailangan ni Guchuan na sumakay sa bisikleta ni Xiaoning pabalik sa kumpanya. Ang resulta ay natumba siya agad pagkasakay niya. Hindi alam ni Xiaoning, nakarating na siya sa malayo bago niya napansin na wala na si Guchuan. Nakaupo si Guchuan sa lupa na may walang magawa na mukha. Sa isip-isip niya, hindi na ako magbibisikleta. Lalo na ang bisikleta ni Xiaoning na parehong delikado at nakakahiya. Nang makita ito ni Xiaoning, yumuko siya at humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay naglakad sila ng magkasama pabalik sa kumpanya. Agad na nahulaan ni Sumanlin na ang pag-aaway ni Guchuan at Xu Chengran ay sadyang ginawa para makita ng iba. Hindi rin ito itinanggi ni Guchuan at sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Sumanlin. Direktang tinanong niya siya kung bakit siya ganoon na lang nag-aalala para kay Xiaoning. May gusto na ba talaga siya kay Xiaoning? Ayaw ni Guchuan na may nagtatanong sa kanyang personal na buhay. Bukod pa rito, nakikita rin niya ang iniisip ni Sumanlin. Iyon ang dahilan kung bakit sadyang pinuntirya ni Sumanlin si Xiaoning. Ngunit dahil matagal na silang magkaibigan, hindi niya ito inilantad. Hindi niya inaasahan na ngayon ay kukwestiyonin niya siya. Kaya direkta niyang itinakda ang malinaw na hangganan sa kanya. Mabilis na nalutas ni Xiaoning ang problema ng kliyente at nakuha ang kanilang tiwala. Kusa pa silang humiling sa kanya na magdisenyo para sa kanila. Lahat ay masaya para sa kanya. Si Sumanlin lang ang lalong naiinggit. Nagsumpaan siya sa sarili na itataboy niya si Xiaoning palabas ng kumpanya. Hayaan mo siyang maging mapagmataas ng ilang araw. Sa ilalim ng patnubay ni Guchuan, sa wakas ay nakaisip si Xiaoning ng isang mahusay na proyekto sa disenyo na nagustuhan ng kliyente. Sa makatuwid, ang order ay nagpatuloy ng maayos. At si Guchuan ay walang kamalay-malay na naapektuhan ni Xiaoning. Unti-unti siyang napuno ng pananampalataya sa buhay. Mas madalas na siyang ngumiti. Kusa pa siyang bumili ng bulaklak para ibigay sa mga empleyado. Nagdagdag ng mas maraming komunikasyon at koneksyon. Kahit sino na may matalas na mata ay makikita. Ang mga pagbabagong ito kay Guchuan ay salamat kay Xiaoning. Kaya kusa silang nagpapuri sa magiging asawa ng kanilang presidente. Ang galit naman ni Sumanlin sa kanya ay lalong nagiging maliwanag. Sa team building activity na inorganisa ni Guchuan, ginamit ni Sumanlin ang dahilan na hindi pa tapos si Xiaoning sa kanyang trabaho para hindi siya makasali. Hindi na nakatiis ang EC director na si Wang Kai at mabilis na dumating para iligtas siya. At ang pagmamahal ni Guchuan kay Xiaoning ay lalong tumitindi. Nang makita niyang binigyan siya ng kanyang karibal na si Tangsi ng isang kwintas, bigla siyang nakaramdam ng selos. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Gusto niyang ipahayag ng direkta ang kanyang damdamin sa kanya. Ngunit ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila, ngunit binawi niya ito. Bilang isang assistant, kailangan kong maging gusto ako ng aking amo. Ngayon ay gusto na kita, gusto ko ang mga pinili mo. Hindi maikakailan na ang mga salitang ito ay napakatapat. Pagkatapos ay sinabi ni Guchuan kay Xiaoning na samahan siya sa pamimili ng damit para sa team building bukas. Hindi nag-isip si Xiaoning at sumang-ayon. Bagamat hindi pa siya nakakatulong sa isang lalaki sa pamimili ng damit, wala talaga siyang karanasan. Ngunit hindi niya matanggihan ang kahilingan ng kanyang amo. Ang pagbili ni Guchuan ng damit ay peke. Ang tunay na layunin niya ay ang
nagkaroon ng pagkakataong makasama si Xiaoning ng mag-isa. At ngayon ay mayroon siyang napakahalagang misyon. Iyon ay ang hilingin sa kanya na alisin ang kwintas. Dahil ayaw niya itong makita, sa sandaling nag-aalinlangan siya kung paano ito sasabihin. Isang malaking tulong ang ginawa ng sales staff para sa kanya. Ang damit na ito ay napakabagay sa iyong boyfriend. Ito ay magkapares na damit, gusto mo bang subukan? Nahihiyang pinabulaanan ni Xiaoning. Nagmamadali si Guchuan na sabihin na subukan niya. Si Xiaoning ay natural na sumunod sa sinabi ng kanyang amo. Sa pagkakataong ito ay sa wakas ay may dahilan si Guchuan para hilingin sa kanya na alisin ang kwintas. Direkta niyang sinabi na hindi bagay ang kwintas sa sportswear. Hindi lubos na naintindihan ni Xiaoning ang ibig sabihin niya. Ngunit sumunod pa rin siya at inalis ang kwintas. Nang makita ito ni Guchuan, nasiyahan siyang binayaran ang bill kaya ang dalawa ay nagsuot ng magkapares na damit at pumunta sa team building site ng kumpanya. Ang mga empleyado ay may mukha ng pagiging mausisa upang manood ng magandang palabas. At si Sumanlin ay nababaliw na, kaya't kinuha niya ang pagkakataon na ito upang hanapin ang pagkakamali ni Xiaoning. Pagkaupo pa lang niya, pinaalalahanan na siya ni Sumanlin na may trabaho pa siyang kailangang gawin. Kinailangan ni Xiaoning na bumalik sa kanyang opisina. Mabilis na sumunod si Guchuan. Ayaw niyang sumali sa team building activities. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil lamang kay Xiaoning na pumunta siya dito. Kaya kung nasaan si Xiaoning, nandoon din siya. At alam din ni Xiaoning na ayaw ni Guchuan ng mamantikang pagkain. Kaya noong nakaraang gabi ay espesyal siyang naghanda ng magaan at masustansyang seafood congee para sa kanya. Ito ay malinaw na isang team building activity ng isang grupo ng mga tao. Ngayon ay naging isang pribadong date ito sa pagitan ng dalawa. Si Xiaoning ay abala sa kanyang trabaho. Tahimik lang siyang sinamahan ni Guchuan, at ang tagpong ito ay nasaksihan ni Sumanlin. Kapag ang binhi ng selos ng isang babae ay umusbong, ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Napakagabi na nang bumalik si Guchuan mula sa kwarto ni Xiaoning. Bago siya umalis, maingat pa niyang kinumutan si Xiaoning. Paglabas niya, nakasalubong niya si Sumanlin na naghihintay sa pinto. Nang makita ang masayang mukha ni Guchuan na parang spring breeze, lalo siyang naging sigurado sa kanyang mga pagdududa. May gusto na si Guchuan kay Xiaoning. Wala siyang magawa kundi panoorin ang taong lihim niyang minahal sa loob ng 7 taon na inagaw ng ibang babae. Hindi talaga matanggap ni Sumanlin ang galit na ito. Naramdaman niya na hanggang hindi sila magkasama, mayroon pa siyang pagkakataon. Hindi siya makapaniwala na ang 7 taon niyang pagsasama kay Guchuan ay hindi katumbas ng 3 buwan na pagsasama ni Xiaoning at Guchuan. Ngunit hindi niya alam na ang kapalaran ni Guchuan at Xiaoning ay magkaugnay na sa loob ng 0 taon. Kinabukasan, gusto na naman ni Guchuan na makasama si Xiaoning ng mag-isa. Ginamit niya ang trabaho bilang dahilan upang tawagan siya. Dinala ni Guchuan si Xiaoning sa ski resort na dinisenyo niya. Labis na natuwa si Xiaoning. Parang isang mausisa na bata, hinila niya si Guchuan upang mag-selfie ng maraming beses. Naakit din si Guchuan ng masiglang hitsura niya. Ang kanyang sigasig at saya ay nagpaliwanag sa madilim at walang kulay na buhay niya. Siguro ito ang dahilan kung bakit niya siya gusto. Ngunit hindi siya sigurado kung maibibigay niya sa kanya ang hinaharap na nais niya. Kaya hindi pa siya nangangahas na ipahayag ang kanyang damdamin sa kanya, ngunit hindi niya rin siya maipagtulakan. Marahil ayos lang na maging ganito. Sa pagkakataong ito ay maging makasarili siya, upang maging sakim sa kaligayahang matagal nang nawala at natukoy din ni Xiaoning ang kanyang nararamdaman sa loob ng 2 araw na kasama si Guchuan. Kahit na hindi siya gusto ni Guchuan, at least, siya ay may gusto sa kanya. Bagamat siya ay mabagal sa larangan ng pag-ibig. Ngunit ang pag-aalaga at atensyon ni Guchuan sa kanya ay matagal nang lumampas sa saklaw ng isang amo sa isang empleyado. Nararamdaman pa rin niya ito. Ang dalawa ay naglalandian na parang walang ibang tao sa paligid. Ito ay lalong nagpalalim sa galit ni Sumanlin kay Xiaoning. Si Xiaoning at ang dating kasintahan ng boss ay naging magkaibigan agad. Ang dalawa ay nag-uusap ng masaya, ngunit hindi alam ni Xiaoning ang pagkakakilanlan ng kabilang panig. Walang pag-aalinlangan din siyang nagbahagi ng kanyang mga alalahanin sa kanya. Nagustuhan din ni Chen Wenwen ang pagiging prangka at sinseridad ni Xiaoning. Kaya naman hinikayat niya siya na maging matapang sa paghahanap ng pag-ibig. Ngunit sa sandaling puno ng pag-asa na pumunta si Xiaoning upang makita si Guchuan, nakita niya itong lumabas sa kwarto ni Sumanlin. At si Sumanlin ay nakasuot pa ng sexy na nightgown. Ang tagpong ito ay talagang nakakalito. Biglang naging masama ang kanyang kalooban. Ngunit nagpanggap pa rin siyang kalmado at nagmamadaling bumalik sa kanyang kwarto. Malungkot siyang nakatayo mag-isa sa balkonahe. Mabuti na lang at si Guchuan ay isang maunawaing lalaki. Alam niyang siguradong mali ang pagkakaintindi ni Xiaoning sa relasyon nila ni Sumanlin. Kaya agad siyang nagpaliwanag na nag-uusap lang sila tungkol sa trabaho. Agad nang umiti si Xiaoning. Sa isip-isip ni Guchuan, simple lang talaga siya. Lahat ng kanyang galit, kalungkutan, at kasiyahan ay nakasulat sa kanyang mukha. Gusto niya ang isang tapat, mabait, at walang katulad na babae. Tulad ng kanyang unang pag-ibig na si Chen Wenwen. Kung hindi dahil sa aksidente sa sasakyan 0 taon na ang nakalilipas, marahil ay matagal na silang kasal at may mga anak. Ngunit ang lahat ay nakatakda. Umaasa lamang siya na ang lahat ay maayos na ngayon. Pagkatapos ay nakilala muli ni Guchuan si Chen Wenwen. Ang kanyang dating kasintahan na kunwari ay walang pakialam at itinulak niya palayo 0 taon na ang nakakaraan. Nalaman niya na magkakaroon si Chen Wenwen ng photo exhibition. Kailangan niyang maghanap ng taong magdidisenyo ng exhibition. Kaya iminungkahi ni Xiaoning ang kanyang kumpanya.
Nang pumasok si Chen Wenwen at makita ang logo, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pamilyar. Ang resulta ay sa sumunod na segundo ay nakita niya muli si Gu Chuan pagkatapos ng 10 taon ng paghihiwalay. Pareho silang natulala sandali, agad na napansin ni Su Manlin na ang relasyon nila ay hindi ordinaryo. Sinabi ni Gu Chuan kay Chen Wenwen na pumasok sa kanyang opisina. 10 taon na ang nakakaraan ay naghiwalay silang dalawa sa pinakamamahal na panahon. Bukod pa rito, naghiwalay sila ng hindi maganda. Ito ay palaging isang buhol sa kanilang mga puso. Ngayon ay sa wakas ay makakalma na nilang tanggalin ang buhol sa kanilang mga puso. Pagkatapos ay lumapit si Chen Zeng. Pagkatapos ng lahat, nang malaman ni Chen Wenwen na naaksidente sa sasakyan si Gu Chuan, nagpasya siyang isuko ang kanyang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa upang manatili at alagaan siya. Ngunit si Gu Chuan ay ganap na nawala ng pananampalataya sa hinaharap. Upang hindi madamay si Chen Wenwen, walang awa siyang nakipaghiwalay sa kanya. Ayaw na rin niyang makita pa siya. Sa huli ay umalis si Chen Wenwen na may panghihinayang at ayaw na iwanan siya. At ang paghihiwalay na ito ay tumagal ng 10 taon. Ngayon ay pareho na silang may mga bagong pagbabago. Kahit na sa simula ay nakakabigla, ngunit ngayon ay nakaramdam na sila ng ginhawa. Ang oras ay tunay na gamot para sa lahat ng bagay. Kahit na hindi sila pwedeng maging magkasintahan, ngunit magkaibigan pa rin sila, at ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Su Manlin sa labas. Kaya di agad siyang pumunta upang hanapin si Chen Wenwen upang ipahayag ang kanyang pagmamay-ari sa kanya. Naunawaan ni Chen Wenwen si Gu Chuan, ang isang malakas at mapagmanyobra na babae tulad ni Su Manlin ay tiyak na hindi makakapasok sa kanyang puso. Kaya direkta niya itong nilinaw sa kanya. Kahit na hindi dumating si Xia Oning, hindi rin siya pipiliin ni Gu Chuan, at sila ni Gu Chuan ay matagal nang tapos. Hindi na kailangan pang gumawa ng ganitong eksena sa harap niya. Naisantabi si Su Manlin at dahil sa kahihiyan ay nagalit at agad na tinawagan si Xia Oning. Kung hindi niya makukuha, huwag asahan na makukuha ng iba. Sa sandaling ito, nag-aalinlangan si Xia Oning kung aaminin ba niya ang kanyang damdamin kay Gu Chuan o hindi. Ang mga salita ni Su Manlin ay agad na nagpabigla sa kanya. Kaya pala, hindi talaga sila ni Gu Chuan na bibilang sa iisang mundo. Xia Oning, ginamit ka lang. Isipin mo, ang kanyang kakayahan, kaalaman, profesional na kasanayan, at background ay pareho sa kay Gu Chuan. Ano ang maipaparis mo sa kanya? Si Xia Oning ay wala ng tiwala sa sarili, at ngayon ay mas lalo siyang nakakaramdam ng insecurity. Tulad ng inaasahan, isang maganda at mahusay na tao tulad ni Ate Wenwen ang nararapat para kay Gu Chuan. Mas mabuting itigil na niya ang kanyang mga pantasya. Maiisip niya, walang posibilidad sa pagitan niya at ni Gu Chuan. Kaya mabilis siyang naghanap ng dahilan upang tumakas. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Zhao Ran at umiyak ng humihikbi. Nararamdaman din ni Gu Chuan ang kakaiba kay Xia Oning. Ngunit hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya. Kinabukasan, kunwari ay kalmado si Xia Oning nang ihatid si Gu Chuan sa trabaho. Ngunit sadyang lumayo siya sa kanya. Mas maingat din siya sa pakikipag-usap. Nag-iisa siyang ibinalik ang kanilang relasyon sa simple na relasyon ng boss at assistant. Hindi niya pinapayagan ang sarili na lumayo pa. Lalo na niyang iniisip ni Gu Chuan, lalo siyang nakakaramdam ng hindi maganda. Palagi siyang distracted sa trabaho, at tila sadyang iniiwasan niya siya. Sa isip-isip ni Gu Chuan, nagkasala ba siya sa kanya? Nang araw na iyon ay kaarawan ng EC director na si Wang Kai. Si Xia Oning ay nasa masamang kalagayan at patuloy na umiinom. Gusto talaga niyang tanungin siya kung ano ang nangyari. Bakit niya siya binabaliwala? Ngunit hindi angkop ang sitwasyon. Kaya wala siyang nagawa kundi umupo ng tahimik. Ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang mga mata sa kanya. At sinamantala ni Xia Oning ang pagkakataon habang lasing upang aminin ang kanyang damdamin kay Gu Chuan nang naglaro sila ng truth or dare. Iyon ay isang taong hindi ako gusto. Hindi pa man nagsisimula, nagtatapos na. Hindi alam ni Gu Chuan kung bakit biglang naging abnormal si Xia Oning. Upang makasama siya ng mag-isa, ginamit niya ang dahilan na siya ay nasa business trip upang dalhin siya upang makita ang kanyang mentor. Umaasa siya na makakatulong ito sa kanya na gumaan ang kanyang pakiramdam. Siyempre, ang magandang tanawin ay makapagpapagaling sa puso ng isang tao. Bukod pa rito, sinabi sa kanya ng mentor ni Gu Chuan. Siya ang unang babae na dinala ni Gu Chuan sa kanya. Tuwang-tuwa si Xia Oning nang marinig ito. Mukhang mahalaga pa rin siya sa puso ni Gu Chuan. Hindi niya dapat maliitin ang sarili niya. Ang buong araw ay puno ng walang kabuluhang pag-iisip. Pagkatapos niyang mag-isip, bumalik si Xia Oning sa kanyang orihinal na masayahin at masiglang estado. Ang puso ni Gu Chuan na nakabitin ay sa wakas ay bumaba na. Mas lalo niyang nagustuhan si Xia Oning na buong araw na nagsasalita ng walang kabuluhan sa kanyang tabi. Bagamat minsan ay medyo maingay siya, ginawa niya ang mundo niya na hindi na malamig. Ang katahimikan ay talagang kahila-hilakbot. Kaya sa tuwing nakikita niya siya, palagi siyang nasa isang estado ng pagka-hypnotize. Upang hindi mabasa ni Xia Oning ang kanyang mga iniisip, random niya siyang tinanong kung anong lasa ang kanyang ice cream. Instinctively, sinabi ni Xia Oning sa kanya na subukan ang isang kagat upang malaman. Agad pagkatapos, napagtanto ni Xia Oning na nadulas ang dila niya. Nahiya siya at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Ngunit sa sumunod na segundo, kinagat ni Gu Chuan ang ice cream. Ito ay isang bagay na ginagawa lamang ng mga mag-asawa. Si Xia Oning ay parehong nagulat at nahiya, ngunit
ngunit lihim na masaya sa kanyang puso. Agad pagkatapos, ipinaliwanag sa kanya ni Guchuan ang tungkol sa kanya at kay Chen Wenwen. Sinabi niya na ganap na silang tapos. Ngayon ay nawala na ang lahat ng pag-aalala ni Xiaoning sa kanyang puso. Bigla siyang tuwang-tuwa at naging mas matapang siya sa harap ni Guchuan. Nakita niya ang isang kawawang ligaw na pusa sa gilid ng daan. Kaya pinaglambing siya kay Guchuan upang ampunin ito. Ang totoo, pinakaayaw ni Guchuan ang balahibo ng hayop. Ngunit hindi niya matiis ang pagiging kaakit-akit ni Xiaoning. Sa huli, pumayag siya. Mula nang makilala niya si Xiaoning, palagi siyang napipilitang gawin ang mga bagay na hindi niya ginawa noon. Ngunit hindi siya nakakaramdam ng pagkainis, sa halip ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Simula nang ampunin ang ice cream cat, pumupunta si Xiaoning sa bahay ni Guchuan araw-araw pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos ng ilang oras, mabilis na lumago ang relasyon ng dalawa, lalo pang naging sakim si Guchuan sa simpleng kaligayahang ito. Halos nakalimutan na niya ang katotohanan na malapit nang matapos ang 1-0 taong buhay ng kanyang mechanical heart. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakatanggap ng isang tawag. Ang huling item sa kanyang listahan ng nais ay natupad. Sa wakas ay nanalo siya sa isa sa pinakaprestihiyosong parangal sa mundo ng arkitektura. Naging pinakabatang nanalo ng Golden Heron Award. Ito ay isang bagay na dapat ay nakakatuwa. Ngunit hindi masaya si Guchuan dahil nangangahulugan iyon na wala na siyang motibasyon na mabuhay. Kaya kinabukasan ay pumunta na naman siya sa sementeryo upang maghanda para sa kanyang nalalapit na pagpanaw. Napansin ng broker na ang kanyang pag-iisip sa pagkakataong ito ay hindi kasing matatag ng nakaraan. Tila mayroon pa rin siyang attachment sa mundong ito. Kaya hinikayat niya siyang mamuhay ng maayos. Hangga't di buhay ka, may pag-asa. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Guchuan si Xiaoning. Marahil ay dapat niyang muling buuin ang kanyang listahan ng nais sa kanyang buhay. Nakita ng buong kumpanya na hindi masaya si Guchuan nang matanggap niya ang Golden Heron Award. Ngunit hindi nila alam kung bakit. Ang kanyang mabuting kaibigan na si Xu Chenggran lamang ang nakakaintindi kung ano ang kanyang inaalala. Ngunit mariin siyang tumanggi na hayaan si Guchuan na ipatupad ang masamang plano na iyon. Sana ay magawang muli ni Xiaoning na buhayin ang pag-asa niyang mabuhay. Isipin mo si Xiaoning, hindi pa siya talaga mature, hindi pa siya nakapagtatapos sa pag-aaral at hindi pa siya kasal. Bilang isang amo, hindi ka pwedeng maging irresponsable. Ang mga salita ni Xu Chenggran ay nakaantig kay Guchuan. Kahit na hindi niya kayang makasama si Xiaoning hanggang sa huli, ngunit dapat niyang hayaan siyang maging mature sa lalong madaling panahon sa limitadong oras. Sa ganitong paraan, kahit nawala na siya sa hinaharap, mabubuhay pa rin siya ng maayos. Kaya sa araw ng award ceremony, nang tanungin siya ng host kung ano ang susunod niyang plano, tiningnan ng malalim ni Guchuan sa mga mata ni Xiaoning at sinabi, "Wala pa akong alam pansamantala. Naghihintay pa ako ng pahiwatig para sa aking mga plano sa hinaharap." Nagkatinginan silang dalawa at hindi na malaya ni Xiaoning nang ngumiti siya. Ang mga salita ni Guchuan ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Nagpasya siyang aminin ang kanyang damdamin sa kanya ngayong gabi. Bagamat di alam niyang may malaking agwat sa pagitan nila. Ngunit naniniwala siya na hanggagi may pag-ibig, ang lahat ay malalampasan. "Maaari ba akong maging bahagi ng iyong hinaharap? Dahil gusto kita," palaging iniisip ni Xiaoning na nagkakagustuhan silang dalawa ni Guchuan. Kaya nagpasya siyang baliwalain ang malaking agwat sa pagitan nila. Kusa siyang gumawa ng isang hakbang, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay ilusyon lamang. Sa harap ng biglaang pag-amin ni Xiaoning, labis na natuwa si Guchuan. Ngunit nagpanggap pa rin siyang kalmado. Tumingin pa siya sa kaliwa at kanan at sinabi kay Xiaoning na magtrabaho ng mabuti. Huwag ilagay ang isip sa ibang bagay. Agad na nakaramdam si Xiaoning ng hiya at pagkadismaya. Sinabi niya sa sarili na baliw na talaga ako. Paano naman magkakaroon ng lakas ng loob na managinip ang isang ordinaryong babae na katulad niya na maging kasama ang isang tao na nasa tuktok ng pyramid tulad ni Guchuan? Masakit na tumalikod si Xiaoning at umalis. Nang makita ang kanyang malungkot na likod, gusto niya talagang tawagin siya. Pagkatapos ay sabihin sa kanya na gusto rin niya siya. Ngunit hindi niya kaya dahil wala siyang karapatan at kakayahan na magmahal ngayon. Kaya sa halip na hayaang magdusa si Xiaoning sa mas malaking sakit sa hinaharap, mas mabuting huwag siyang bigyan ng pag-asa sa simula pa lang. Pagka-uwi ni Xiaoning, nagkulong siya sa kanyang kwarto at umiyak ng malungkot. Ang kanyang unang pag-ibig ay hindi pa man nagsisimula ay nagtapos na. Sa pag-iisip pa lang nito ay nakaramdam na siya ng sakit at halos hindi na makahinga. Ngunit bilang isang empleyado, kinailangan pa rin niyang pumasok sa trabaho kinabukasan at magpanggap na walang nangyari. Naisip niya kung paano niya haharapin si Guchuan. Ang resulta ay hindi pumunta si Guchuan sa kumpanya. Walang sinuman sa kumpanya ang makontak siya. Agad na nag-alala si Xiaoning. Laging distracted siya habang nagtatrabaho. Ang ika-6 na pandama ng isang babae ay nagpapahiwatig kay Sumanlin. May nangyari na sigurong masama kay Xiaoning at Guchuan. Sa pagkatao ni Guchuan na isang workaholic, paano niya iiwanan ang kumpanya ng mag-isa ng walang dahilan? Kaya palagi niyang lihim na binabantayan ang bawat galaw ni Xiaoning. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ni Chen Wenwen si Xiaoning sa coffee shop sa ilalim ng dahilan ng trabaho. Agad na lihim na sumunod si Sumanlin. Kahit na alam na nila ang pagkakakilanlan ng isa't isa, masaya pa ring nag-uusap sina Xiaoning at Chen Wenwen. Pareho silang tapat, mabait at walang balak na masama. Iyon ang dahilan kung bakit gusto siya ni Guchuan. Inakala ni Xiaoning na tinanggihan siya dahil hindi pa rin makalimutan ni Guchuan si Chen Wenwen. Kaya tiniis niya ang sakit at binati silang dalawa ni Guchuan. Ngunit sinabi ni Chen Wenwen na tapos na sila ni Guchuan. Bukod
Bukod pa rito, nahulaan niya ang tunay na dahilan kung bakit tinanggihan ni Guchuan si Xiaoning. Marahil ay pareho ito sa dahilan kung bakit tinanggihan siya ni Guchuan 0 taon na ang nakakaraan. Natatakot siyang hindi niya maibibigay ang kaligayahan sa taong gusto niya. Kaya nagkunwari siyang walang pakialam at walang awang itinulak siya palayo. Ngunit hindi sinabi ni Chen Wenwen kay Xiaoning kung ano ang nangyari. Sa huli, tungkol ito sa mechanical heart. Mas maganda kung si Guchuan mismo ang magsabi sa kanya. Kaya naman, sinabi niya kay Xiaoning na huwag siyang sumuko ng madali. Sinabi niya na si Guchuan ay isang napaka-adorable na tao. Noong taon na iyon ay pinalampas niya siya. Ngayon ay hindi siya dapat mawala ng pagkakataon muli. Madarama niya na kahit na hindi sila magkasama o nagmamahalan at pagkatapos ay naghiwalay, patuloy niya pa rin siyang hahangaan at igagalang. Hindi siya magsisisi na minahal siya. Ang ganitong pag-ibig ay sulit na subukan. Si Xiaoning ay sa una ay nalulumbay. Dahil sa paghihikayat ni Chen Wenwen, muling nagliwanag ang kanyang pananampalataya at pag-asa. Nagpasya siyang patuloy na subukang paikliin ang agwat sa pagitan niya at ni Guchuan. Mayroon pa siyang pagkakataon na maging girlfriend niya. Samantala, si Guchuan ay nakikipag-usap sa isang abogado tungkol sa pagbabago ng kanyang huling habilin. Dahil ang hindi inaasahang pagdating ni Xiaoning ay nakagambala sa kanyang orihinal na buhay at mga plano. Nagdagdag din ito ng isa pang pag-aalala para sa kanya. Kaya kailangan niyang ayusin ang lahat para sa kanya bago siya umalis. Pagkatapos ng kanilang bukas na pag-uusap, formal na nagsimula ang trabaho ni Xiaoning at Chen Wenwen. Dinala ni Chen Wenwen si Xiaoning sa rooftop kung saan magbubukas ang kanyang exhibition. Sinabi niya sa kanya na kumuha ng ilang mga larawan para maging reference sa disenyo. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap si Chen Wenwen ang tawag mula sa kanyang fiance. Kaya umalis muna siya. Si Xiaoning ay umuwi ng mag-isa hanggang hating gabi, ngunit natagpuan na nakakandado ang pinto. Bukod pa rito, malapit nang bumuhos ang malakas na ulan. Agad na kinontak ni Xiaoning si Chen Wenwen, ngunit hindi siya matawagan. Sa sandaling ito, ganap na nagpapanik si Xiaoning. Tumawag siya sa telepono habang humihingi ng tulong. Tinawagan na niya ang lahat ng tawag ngunit walang paraan. Kinailangan niyang tawagan si Guchuan upang tulungan siyang buksan ang pinto. Nang marinig ito ni Guchuan, nagmamadali siyang pumunta. Ganap niyang nakalimutan na ang paglabas sa gitna ng bagyo ay magkakaroon ng negatibong epekto sa kanyang mechanical heart. Sa sandaling ito, nag-aalala lamang siya para sa kaligtasan ni Xiaoning. Nagmaneho siya ng diretso sa bilis na 800 km/h. Ngunit sinabi sa kanya ng security guard ng gusali, ang susi sa rooftop ay nasa kamay ng nangungupahan. Wala rin silang susi. Pwedeng tumawag lamang ng locksmith. Hindi na makapaghintay si Guchuan. Mas nagiging delikado si Xiaoning sa bawat minutong lumipas. Kaya nagpasya siyang umakyat sa pamamagitan ng bentilasyon ng elevator. Siya ay isang arkitekto. Alam na alam niya ang istruktura ng gusali. Kaya sa kabila ng pagpigil ng staff, mabilis siyang umakyat ng walang pakialam sa kanyang sariling kaligtasan. Ngunit mayroon pang isang pinto sa loob. Agad na sumigaw si Guchuan ng malakas kay Xiaoning. Gusto niyang siguraduhin na okay lang siya. Nang marinig ang boses ni Guchuan, agad na nawala ang takot ni Xiaoning. Tila hanggang kasama niya siya, wala na siyang kinatatakutan. Ngunit walang tuol sa pagbubukas ng pinto sa paligid. Hindi na masyadong nag-alala si Guchuan. Direkta niyang ginamit ang kanyang katawan upang sirain ang pinto. Sinabi niya kay Xiaoning na lumayo. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng lakas niya upang hampasin ang sarili sa pinto. Labis na nasaktan si Xiaoning. Umiyak siya at sinabi sa kanya na huminto. Mas gusto pa niyang matrap sa loob kaysa masaktan si Guchuan para iligtas siya. Bago pa siya makahinto, sa sumunod na segundo, sinira na ni Guchuan ang salamin at pumasok. Labis na naantig si Xiaoning. Ang lalaking nasa harap niya ay maraming beses nang piprotektahan siya sa buhay. Hindi niya mapigilang mahalin siya. Boss, alam kong darating ka. Sa sandaling magkatagpo ang kanilang mga mata, hindi makontrol ang mabilis na pagtibok ng puso ni Guchuan. Ang susunod na segundo, si Jiang Xiaoning na mahina na ay nakuryente at nawala ng malay. Si Guchuan ay nakadama ng pagkakasala at sakit sa puso. Hindi niya inalintana na malapit nang maubusan ng kuryente ang kanyang mechanical heart at agad siyang dinala sa ospital. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng kama at hinintay siyang magising. Sa kabutihang palad, dumating sa oras si Xu Chengran dala ang power bank para sa kanya. Kung hindi, magiging seryoso ang kahihinatnan. Pinapaalalahanan siya ni Xu Chengran na kahit para kay Jiang Xiaoning, huwag niyang baliwalain ang kanyang katawan. Napakaswerte ni Guchuan dahil sa tuwing nasa peligro siya, nasa tabi niya si Xu Chengran. Kung si Jiang Xiaoning ang tanging sinag ng liwanag na biglang sumikat sa kanyang malamig at malungkot na buhay, si Xu Chengran naman ang kanyang pinakamalakas na sandigan laban sa kanyang kapalaran. Pinoprotektahan mo siya, pinoprotektahan kita. Sino bang nagsabi na may utang ako sa iyo sa nakaraan? Nagbantay si Guchuan sa tabi ni Jiang Xiaoning sa ospital buong gabi. Pakiramdam niya ay ganap siyang nakahinga ng maluwag ng magising ito at nag-alala siyang baka magkaroon ito ng pangmatagalang epekto. Sinabi pa niya rito na manatili pa ng ilang araw sa ospital. Lihim na tuwang-tuwa si Jiang Xiaoning. 2 araw bago iyon, malupit niyang tinanggihan ang kanyang pag-amin. Nang may mangyari, sinagip niya ito nang hindi iniisip ang sarili niyang kaligtasan. Ngayon ay inaalagaan niya rin ito ng mabuti, mukhang hindi naman niya ito ayaw. Baka mayroon siyang lihim na hindi niya alam. Nagpa siya si Jiang Xiaoning na hayaan na lang, basta makasama niya ito ay sapat na. Pagkatapos malaman ni Chen Wenwen na may nangyari kay Jiang Xiaoning, agad
Agad siyang pumunta sa ospital para dalawin ito. Ipinaliwanag niya kay Guchuan ang nangyari kagabi. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa pangyayaring iyon. Malinaw na kagabi bago siya umalis, personal niyang kinumpirma na ang susi ay nasa pinto pa. Hindi niya ito kinuha. Sa puntong ito, hindi rin balak ni Guchuan na imbestigahan ang dahilan kung bakit na-lock si Jiang Xiaoning sa rooftop. Basta biligtas siya, okay na. Nakikita ni Chen Wenwen na may malalim na pagmamahal si Guchuan kay Jiang Xiaoning na mas matindi pa kaysa sa pagmamahal niya sa kanya noon. Nagawa ni Jiang Xiaoning ang hindi niya nagawa 0 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang optimismo at katatagan ay nagpainit sa malamig na puso ni Guchuan, ngunit hindi siya nakadama ng inggit o hinanakit. Sa halip, talagang masaya siya para kay Guchuan dahil walang sinuman ang mas nagnanais ng kaligayahan para kay Guchuan kaysa sa kanya. Marahil ito ang pinakamagandang relasyon sa pagitan nila. Kapag minahal mo ang isang taong karapat-dapat mahalin, kahit maghiwalay kayo, taos puso kang umaasa na mabuhay siya ng mas maayos. Kaya naman, hinimok niya si Guchuan na maging matapang sa paghahanap ng pag-ibig. Naniniwala siya na matatanggap ni Jiang Xiaoning ang lahat sa kanya at anuman ang mangyari, hindi siya iiwan nito. Noong 0 taon na ang nakakaraan, itinaboy mo ako. Pagkatapos ng 0 taon, ganoon pa rin ang gusto mong gawin sa ibang babae. Ang mga salita ni Chen Wenwen ay nagpabago sa isip ni Guchuan. Hindi na niya itinago ang kanyang pag-aalala para kay Jiang Xiaoning, ngunit hindi rin siya gumawa ng isa pang hakbang. Ang kanilang relasyon ay tila nasa isang malabong yugto. Malinaw na alam na nila ang damdamin ng isa't-isa, ngunit pareho silang piniling umiwas. Nang bigla, nakita ni Xu Chengran na ang sekretarya ng kanyang ama ay lihim na kasama ang lalaking sadyang bumangga kay Guchuan. Kaya agad niyang sinabi kay Guchuan at hindi makapaniwala si Guchuan kaya nagpadala siya ng tao upang mag-imbestiga. Nalaman niyang ang lalaki ay hindi ang taong sanhi ng aksidente 0 taon na ang nakakaraan, kundi ang kakambal niya, kaya pansamantalang nagluwag siya sa kanyang pagbabantay. Ngunit nag-alala pa rin si Xu Chengran kaya sinadya niyang pumunta sa kanyang ama para mag-imbestiga. Nagpanggap ang kanyang ama na walang alam, ayaw niyang malaman ng kanyang anak ang mga maruruming bagay na ginawa niya. Bukod pa rito, matalik na kaibigan din siya ni Guchuan, kaya pagkaalis ni Xu Chengran, agad niyang inutusan ang kanyang sekretarya na ipadala ang mga tao para agad na harapin ang lalaki upang maiwasan na matuklasan nila ang anumang bakas. Nakipagkita si Chen Wenwen kay Jiang Xiaoning bago siya umalis ng bansa. Ibinigay niya kay Jiang Xiaoning ang kamera na may kaugnayan kay Guchuan at hinimok siyang huwag sumuko kay Guchuan at binati rin niya ang dalawa na sana ay maging mag-asawa na sila. Napakasaya ni Jiang Xiaoning kahit hindi pa sila magkasintahan ni Guchuan, ang kanilang kasalukuyang relasyon ay hindi na iba sa magkasintahan. Nagtatrabaho sila ng magkasama araw-araw, pagkatapos ay nagkasama silang kumakain ng hapunan pagkatapos ng trabaho. Kapag hindi sila magkasama, nagpapadala sila ng mga mensahe para iulat ang kanilang schedule at pareho silang nakadarama ng di pangkaraniwang kaligayahan at tamis. Bukod pa rito, ang pink bubble sa pagitan nila ay naging mas malinaw at ang mga empleyado sa kumpanya ay mayroon ng tahimik na pagkakaintindihan. Ang humingiting boss araw-araw ay mas madaling pakisamahan kaysa sa masungit na boss. Malapit na ang kaarawan ni Jiang Xiaoning, ngunit dahil 0 taon na ang nakakaraan sa araw ng kanyang kaarawan, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, kaya naging bangungot ang kanyang kaarawan. Mula noon, hindi na siya nagdiriwang ng kaarawan. Nang araw na iyon, habang papasok sa trabaho si Jiang Xiaoning, bigla siyang nakatanggap ng tawag na nawawala ang kanyang lola na may Alzheimer na disease. Bigla siyang namutla sa takot at nagmamadaling sinakay siya ni Guchuan sa kotse para hanapin ang kanyang lola. Sa kabutihang palad, sa tulong ng maraming tao, mabilis nilang natagpuan ang kanyang lola sa harap ng libingan ng mga magulang ni Jiang Xiaoning. Dahil ngayong araw ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang anak at manugang, labis niya silang namiss. Upang pasalamatan sina Guchuan at Xu Chengran sa pagtulong sa kanya na mahanap ang kanyang lola, inimbitahan sila ni Jiang Xiaoning sa kanyang bahay. Pagkatapos ay personal siyang nagluto at naghanda ng masaganang pagkain para sa kanila. Bago kumain, tahimik na inilabas ng kanyang tiyahin ang birthday cake. Alam ng kanyang tiyahin kung gaano inaasahan ni Jiang Xiaoning ang kanyang kaarawan. Nagkataon na maraming tao ngayon kaya ginagpa siya ang kanyang tiyahin na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Labis na naantig si Jiang Xiaoning. Nang marinig ni Guchuan ang tiyahin na nagsalaysay tungkol sa aksidente sa sasakyan 0 taon na ang nakakaraan, mayroon siyang hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam sa kanyang puso. Sabay-sabay na kumanta ang lahat ng happy birthday para kay Jiang Xiaoning. Bigla siyang nakarinig ng boses ng kanyang kuya na sumagip sa kanya 0 taon na ang nakakaraan at ang boses na iyon ay galing kay Guchuan. Hindi maaaring may ganoong pagkakaisa. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, direkta niyang tinanong si Jiang Xiaoning tungkol sa aksidente noon. Hindi alam kung bakit tuwing nakikita ni Jiang Xiaoning si Guchuan, hindi niya maiwasang maalala ang kuya na sumagip sa kanya 0 taon na ang nakakaraan. Ngunit noon ay hindi niya nakita ng malinaw ang mukha nito, kaya hinanap niya ito sa loob ng 0 taon, ngunit hindi pa rin niya mahanap. Hindi niya alam na nasa harap niya na pala ang lalaki. Ang mga salita ni Jiang Xiaoning ay nagpagunita kay Guchuan na siya ang batang babae na kanyang sinagip 0 taon na ang nakakaraan. Saglit siyang hindi makapaniwala. Ang
kanyang buhay ay nawasak sa aksidente sa sasakyan 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang pagdating ni Jiang Xiaoning 10 taon na ang lumipas ay nagbigay liwanag sa kanyang madilim at malamig na mundo. Pinahintulutan siyang muling matagpuan ang kaligayahan na matagal nang nawala. Anong mahiwagang pagkikita ito? Ngunit hindi niya sinabi kay Jiang Xiaoning ang tungkol dito sa ngayon. Kailangan niya pa ng oras para pag-isipan kung paano haharapin ang tadhana. Hindi matitiis ni Jiang Xiaoning na paalisin si Guchuan. Ngayon ang pinakamasayang kaarawan niya sa nakalipas na 10 taon. At lahat ay dahil nandito si Guchuan. Kaya hindi niya mapigilang yakapin ito mula sa likuran. Labis na nagulat si Guchuan ngunit hindi siya tinulak palayo. Humarap siya at mahigpit siyang niyakap. Malinaw na nararamdaman ng dalawa ang damdamin ng isa't-isa. Ang kulang na lang ay isang pag-amin. Ngunit nag-aalala pa rin si Guchuan na baka masaktan siya ng kanyang mechanical heart. Bukod pa rito, wala siyang paraan para bigyan siya ng matatag na kinabukasan. Kaya nalilito siya sa loob. Ano ang gagawin ko ngayon? Pagkatapos ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay ECP. Sinabi niya kay Guchuan na malapit na niyang matugunan ang lahat ng side effect ng mechanical heart. Sa loob lamang ng 3 buwan, mabubuhay na si Guchuan tulad ng isang ordinaryong tao. Sa oras na iyon, magagawa niya ang anumang naisin niya. Labis na naantig si Guchuan na hindi siya makapagsalita. Mukhang mahal pa rin siya ng langit. Sa loob lamang ng 3 buwan, ang tanging hadlang sa pagitan niya at ni Jiang Xiaoning ay malulutas. Sa pag-iisip pa lang dito, masaya na siya. Agad niyang ibinalita ang magandang balita kay Xu Chengran. Si Xu Chengran ay mas nasasabik pa kaysa sa kanya. Ngayon, sa wakas ay hindi na siya kailangang mamuhay ng may takot araw-araw. Natatakot siya na balang araw ay ipatupad ni Guchuan ang kanyang plano na umalis. Kaya hinimok niya si Guchuan na mabilis na magtapat ng kanyang damdamin kay Jiang Xiaoning. Ngunit naisip ni Guchuan na mas mainam na maghintay ng 3 buwan. Sa ganoong paraan, maaari niyang sabihin kay Jiang Xiaoning ang tungkol sa kanyang mechanical heart nang walang pag-aalala. Sumunod din si Xu Chengran sa kanya. Tutal, 3 buwan lang naman iyon. Matapos inumin ang sedative na ibinigay ni ECP, puno ng pag-asa si Guchuan para sa hinaharap. Pagising niya sa umaga, pakiramdam niya ay masariwa ang hangin. Tunay nga, kapag nasa mabuting kalooban ka, lahat sa paligid mo ay maganda. Binago ni Guchuan ang kanyang dating nakakainip at malamig na estilo sa pananamit. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Jiang Xiaoning nang makita siya. Totoong ang gwapo ay bagay sa kahit anong kulay. Bagaman kailangan pa niyang maghintay ng 3 buwan bago sila opisyal na magkasama ni Jiang Xiaoning. Ngunit sa sandaling ito, tinukoy na ni Guchuan na si Jiang Xiaoning ay kanyang kasintahan. Kaya, iginiit niyang mag-isa na magmaneho. Bukod pa rito, nakita niyang hindi suot ni Jiang Xiaoning ang hair clip na ibinigay niya. Agad niya itong pinasabi na isuot niya. Talagang isang diktador na kasintahan. Masunuring sumunod din si Jiang Xiaoning sa sinabi niya. Bukod sa yakap at halik, ang dalawa ay kasing intimate ng magkasintahan. Bukod pa rito, hindi nila ito itinago. Lihim na nag-uusap ang mga empleyado ng kumpanya. Ginagawa pa rin ni Sumanlin ang lahat para paalisin si Jiang Xiaoning sa kumpanya. Lihim niyang inimbestigahan ang pinagmulan ng pamilya ni Jiang Xiaoning. Sa huli, nakakita siya ng isang bagay na maaari niyang gamitin. Ang ama ni Jiang Xiaoning na si Jiang Guangda ay dating nabunyag na nagnakaw ng 10 milyong dolyar mula sa kumpanya. Ang bagay na ito ay alam ng buong mundo ng arkitektura. Kung magtatanong ka lang, malalaman mo. Kaya sinadya niyang ipinakalat ang balitang ito sa mga kasamahan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kumpanya. Pinag-uusapan siya ng mga kasamahan sa likuran niya. Narinig agad ni Jiang Xiaoning ang mga chismis tungkol sa kanyang ama. Agad siyang nagalit. Malinaw na biktima ang kanyang ama ng seto. Kung hindi nangyari ang biglaang aksidente, maaari niyang patunayan na wala siyang kasalanan at hindi siya namatay ng walang kabuluhan. At hindi rin niya kinailangang tiisin ang kahihiyan sa loob ng 10 taon. Kahit patay na ang tao, hindi pa rin siya pinapayagang magpahinga ng payapa. Gustong-gusto ni Jiang Xiaoning na alamin ang katotohanan tungkol sa katiwalian noon upang linisin ang pangalan ng kanyang ama. Ngunit limitado ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, hindi niya papayagan ang sinuman na pagsalitaan ng masama ang kanyang ama sa likod niya. Kaya si Jiang Xiaoning na dating mahinahon ay nagalit at sinigawan ang mga taong nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang ama. Kasabay nito, iniling niya sa kanila na humingi ng paumanhin para sa kanilang mga sinabi. Ngunit iniisip ng mga kasamahan na ito ay katotohanan. Ginawa na ng iyong ama, natatakot ka pa bang masabihan ng masama ng iba? Huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ng boss, ay maaari ka nang maging mayabang sa kumpanya. Iniisip mo ba talaga na ikaw ang asawa ng boss? Matitiis ni Jiang Xiaoning ang mga sinasabi nila sa kanya. Ngunit ang kanyang ama ay ang kanyang limitasyon na walang sinuman ang maaaring hawakan. Naging matatag si Jiang Xiaoning at iginiit na humingi sila ng paumanhin. Dahil dito, hindi siya nag-atubiling makipag-away sa kanila. Agad na lumabas si Guchuan upang pigilan siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang si Jiang Xiaoning na laging parang maliit na tupa ay may ganitong matapang at totoo na panig. Mukhang talagang natamaan nila ang kanyang balat ng dragon. At si Guchuan ay hindi isang taong naghihiwalay sa trabaho at personal na buhay. Si Jiang Xiaoning ang kanyang limitasyon. Nang makita siyang binubuli, paano siya hindi tatayo para protektahan ito? Ang gusto niya ay isang paghingi ng paumanhin, kaya gagamitin niya ang kanyang posisyon upang maging makasarili sa isang pagkakataon. Bukod pa rito, mali ang pag-uusapan ang pribadong buhay ng ibang tao sa likod nila. Sa makatuwid, walang pag-aalinlangan na hiniling ni Guchuan sa kanila na humingi ng paumanhin kay Jiang Xiaoning. Labis na naantig si Jiang Xiaoning, ang pakiramdam ng pagiging
maging protektado ng walang kondisyon ay napakasarap. Ang malamig na amo ay nais na pasayahin ang kanyang magiging kasintahan na 1-0 taong mas bata sa kanya, kaya lumabag siya sa panuntunan at dinala siya para maglaro ng claw machine. Ngunit dahil sa kakulangan niya sa kasanayan, hindi siya nakakuha ng kahit isa. At nang hinarang sila ng isang karibal, biglang nagselo si Guchuan. Ngunit hindi ito napansin ni Jiang Xiaoning at patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa claw machine. Nang makita ito ni Tang Zizi, agad siyang pumunta upang tumulong. Nang malapit na siyang makuha ang paboritong oso ni Jiang Xiaoning, agad na sumiklab ang galit ni Guchuan. Direkta niyang sinira ang claw machine sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kuryente. Isang magandang date ang nasira ng ganoon. Umuwi si Guchuan na bigo. Akala niya ay matapos ang 3 buwan ay magkasama na sila ni Jiang Xiaoning. Ang resulta, may isang sumulpot sa gitna. Nakaramdam si Guchuan ng matinding banta na nag-aalala sa kanya. Ang mas nakakainis pa sa kanya ay kinabukasan, nag-leave si Jiang Xiaoning para makipag-date kay Tang Zi. Nagpanggap si Guchuan na kalmado ang kanyang mukha. Ngunit sa susunod na segundo, lihim niya siyang sinundan at nakita ang kanilang matalik na pag-ugali. Labis na nababagabag si Guchuan. Gustong-gusto niyang lumapit at ipahayag ang kanyang pag-aari kay Tang Zi. Ngunit sa huli, nanalo ang kanyang katinuan. Nang makita niya ang larawan ni Tang Zi, Zhao Ran at Jiang Xiaoning sa personal na page ni Jiang Xiaoning, hindi na siya mapakali, kaya di nagpanggap silang mga delivery men ni Xu Chengran at dumiretso sa bahay ni Zhao Ran sa hating gabi upang tanungin kung ano ang nangyayari. Ang resulta, agad silang nakilala ni Zhao Ran. Nakita ni Guchuan na hindi pa rin bumababa si Xu Chengran. Hindi rin niya matawagan sa telepono. Wala siyang choice kundi umakyat at tingnan kung ano ang nangyayari. Si Guchuan na nabasa ang kanyang isipan ay hindi alam kung ano ang gagawin. Mabilis siyang naghanap ng dahilan at tumakbo. Labis na nagdududa si Jiang Xiaoning. Pakiramdam niya ay napakakaiba ng pag-ugali ni Guchuan kamakailan. Mukhang gusto niya talagang dumikit sa kanya. Kahit gusto niyang pumunta sa architectural school para sa karagdagang pag-aaral, gusto pa rin siyang sumama. At idineklara pa niyang kailangan din niyang mag-aral para mag-level up. Sinabi ni Jiang Xiaoning sa kanyang sarili, siya ang pinakabatang talented designer sa architectural world. Ang dami na ring natanggap na parangal. Ang mga introductory classes ay para lang sa mga bata para sa kanya. Kailangan pa ba niyang gumastos para mag-aral? Hindi pumunta si Guchuan para makinig sa klase. Pumunta siya para pigilan ang kanyang karibal na samantalahin ang sitwasyon. Ayaw niyang tumakas ang kanyang magiging kasintahan kasama ng ibang tao. At sa katunayan, nag-enroll din si Tang Zi sa kursong ito. Siya ay naglaro pa ng childish na laro ng pagpapasa ng papel kay Jiang Xiaoning sa klase. Ayaw ni Guchuan na magtagumpay siya. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng guro. At si Guchuan ay nakilala rin ng mga estudyante na nasa klase. Biglang nagkaroon ng ingay sa klase. Lalaki rin si Tang Zi. Mula sa unang pagkakataon na nakilala niya si Guchuan, naramdaman niya na may malinaw na pagkapuot sa kanya si Guchuan. Mukhang itinuring siya ni Guchuan bilang kanyang karibal. At hindi niya alam na magkaibigan lang sila ni Jiang Xiaoning. Ngunit ayos lang ang hindi pagkakaunawaan. Kung gayon, tutulungan niya silang dalawa ng pilit. Kaya, sadyang idineklara niya ang digmaan kay Guchuan. Kung hindi mo gusto si Jiang Xiaoning, kung magpapatuloy ka ng ganyan, baka hindi na siya maging sa iyo. Kung hindi sa akin, kanino? Siguro sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganoong kumpiyansa? Ang aking sarili, dahil mas naiintindihan ko si Jiang Xiaoning kaysa sa iyo. Ang mga salita ni Tang Zi ay nagparamdam kay Guchuan ng isang banta na hindi pa niya nararanasan. Kaya, mas lalo pa niyang sinundan si Jiang Xiaoning. Gayunpaman, mahigpit na ipinagbawal ng guro na pumasok pa siya sa klase. Dahil sa tuwing dumarating siya, nagiging sanhi siya ng gulo. Tinitingnan lang siya ng mga estudyante at hindi na nakikinig sa lektura. Kailangan ni Guchuan na maghintay sa labas para matapos ang klase ni Jiang Xiaoning. Kailangan niyang alisin ang lahat ng posibilidad na mag-isa sina Jiang Xiaoning at Tang Zi. Ang reverse psychology na paraan ni Tang Zi ay partikular na epektibo kay Guchuan. At pagkatapos, napansin ni Jiang Xiaoning na sadyang pinagtataka ni Tang Zi si Guchuan. Hindi niya kayang makita si Guchuan na gumagawa ng mga bagay na hindi niya gusto dahil sa kanya. Kaya sinabi niya kay Tang Zi na huwag nang gawin iyon. Ngunit sinabi ni Tang Zi na sigurado siyang magpapasalamat siya sa kanyang walang sawang tulong. Nang araw na iyon, balak sana ni Guchuan na magtapat kay Jiang Xiaoning pagkatapos ng klase. Ngunit biglang nakatanggap si Su Manlin ang tawag tungkol sa alitan sa pagitan ng designer at ng manggagawa sa construction site. Bilang boss, kailangan niyang pumunta doon upang ayusin ang problema. Mabilis na inayos ni Guchuan ang alitan sa pagitan ng dalawang panig. Pagkatapos, sinabihan niya si Su Manlin na manatili at ayusin ang iba pang mga bagay. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta upang sunduin si Jiang Xiaoning sa pagtatapos ng klase. Nang makarating siya, nagkataon na nakita niya silang nag-uusap at nagtatawanan ni Tang Zi. Nang makita ni Jiang Xiaoning na dumating siya sa gabi para sunduin siya, labis siyang natuwa. Agad siyang masunuring sumakay sa kotse niya. Dinala siya ni Guchuan sa pinaghandaang lugar para sa pagtatapa. Binigyan niya si Jiang Xiaoning ng isang natatanging pagtatapat na puno ng pagmamahalan na para lamang sa isang arkitekto. Labis na naantig si Jiang Xiaoning. Ito ay isang engkanto sa totoong buhay at nangyari ito sa kanya. Dati, pakiramdam niya ay napakasama ng kanyang kapalaran. Ngayon, napagtanto niyang napakaswerte niya na nakilala niya si Guchuan. At minahal pa siya nito, dapat niyang malaman na ang posibilidad na makahanap ng taong gusto
niya ay isa 0% lang. At siya ay isa sa mga maswerteng iyon. Maligaya silang nagyakapan. Parang nararamdaman niya ang lahat ng kagalakan at kaligayahan sa mundo. Ngunit ang susunod na sinabi ni Guchuan ay nagpalito sa kanya. Kung papayag ka, maaari mo ba akong hintayin sa loob ng 3 buwan? Naman, handa akong maghintay hanggang di kailangan. Paano kung pagkatapos ng 3 buwan, hindi tayo magkasama? Magagalit ka ba sa akin? Bagaman gusto niyang malaman kung bakit kailangan nilang maghintay ng 3 buwan bago sila magkasama. Ngunit ayaw itong sabihin ni Guchuan, malamang na mayroon siyang dahilan. Kaya bigla hindi na siya magtatanong pa. Sapat na para sa kanya na alam niyang gusto rin siya ni Guchuan. Bukod pa rito, 3 buwan lang naman iyon. Mabilis lang itong lilipas. Kaya sinimula ng dalawa ang kanilang matamis na relasyon bilang magkasintahan. Sa trabaho, ang kanilang relasyon ay sa pagitan ng boss at empleyado. Pagkatapos ng trabaho, ang kanilang relasyon ay standard na kasintahan at kasintahan. Dinala pa nga ni Jiang Xiaoning si Guchuan upang makilala ang kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang kanyang lola at tiyahin sa kanya. Hindi inaasahan na pagkamalan pa siyang ng kanyang lola na kanyang namatay na anak na lalaki. Hindi alam ni Guchuan kung matatawa o iiyak siya tungkol dito. Bagaman isa 0 taon siyang mas matanda kay Jiang Xiaoning. Ngunit hindi naman ganoon katanda ang kanyang asawa. Ngunit naramdaman din niya ang init ng pamilya na matagal nang nawala sa kanya. Ang simple at masayang buhay na matagal na niyang pinapangarap na may 3 pagkain sa isang araw at matulog sa tabi ng taong mahal niya ay hindi na isang karangyaan. Patuloy na tumitindi ang relasyon sa pagitan ni Guchuan at Jiang Xiaoning. Upang magkaroon ng mas maraming oras na magkasama, sila ang huling umalis sa kumpanya araw-araw. Sa ganitong paraan, maaari silang magyakapan at maghalikan ng hindi nag-aalangan. Nang araw na iyon, pag-alis nila sa kumpanya, nakita nila si Tang Zi, ang kababata ni Jiang Xiaoning. Inimbitahan niya si Jiang Xiaoning na maghapunan. Biglang dumilim ang mukha ni Guchuan. Nang makita ito ni Jiang Xiaoning, agad siyang tumanggi ng walang pag-aalinlangan. Bagaman lumaki silang magkasama ni Tang Zi, matalik silang magkaibigan. Ngunit hindi ito kasing halaga ng kanyang kasintahan. Kapag ang kuryosidad ng isang babae ay napukaw, mawawalan siya ng kontrol. Hindi maaaring ipakilala ni Jiang Xiaoning si Guchuan sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nararamdaman ko na kapag nagmamahalan ang dalawang tao, dapat itong ipahayag ng taos puso. Nang makita ang kanyang pananabik sa mata, gusto ni Guchuan na sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit paano kung hindi niya ito matanggap? O paano kung pagkatapos ng 3 buwan, ang problema sa mechanical heart ay hindi pa rin nalulutas? Kaya, kailangan pa rin niyang magpigil at hindi magsalita. Pagkatapos umuwi, lalo siyang naging balisa. Sa kasalukuyan, hindi niya kayang makita si Jiang Xiaoning na bigo at malungkot. Sa huli, nagpasya pa rin siyang sabihin sa kanya, tungkol sa kung ano ang pipiliin niya pagkatapos malaman ang katotohanan, igagalang niya ang desisyon niya. Kaya kinabukasan, inimbitahan ni Guchuan si Jiang Xiaoning na lumabas. Nang sasabihin na sana niya ang kanyang lihim, nabangga siya ng isang taong dumadaan. Nahulog at nabasag ang kanyang heart rate monitor watch. Pagkatapos nito, agad na nakaramdam si Guchuan ng hindi maganda. Napagtanto niya na maaaring may problema sa mechanical heart. Mukhang hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Hindi na niya ito kinaya kaya mabilis siyang naghanap ng dahilan at umalis muna. Si Jiang Xiaoning ay nag-aalinlangan at nag-aalala habang pinupulot ang relo sa lupa. Nang makita ang mga numerong patuloy na bumababa, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Samantala, sa kabilang panig, natuklasan ni Guchuan sa kotse na nawawala ang relo. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na mag-isip pa. Kaya nagmamadali siyang umuwi at humiga sa charging capsule. Habang tinitingnan ni Jiang Xiaoning ang relo, marami siyang naaalala ang mga eksena kasama si Guchuan. Agad siyang nagmamadali papunta sa bahay ni Guchuan. Sinabi ni Xu Chengran kay Jiang Xiaoning na naghihintay si Guchuan sa kanya sa charging room sa itaas. Pagkatapos ay umalis muna siya. Nag-aalala si Jiang Xiaoning na pumasok sa silid na pinagbabawal ni Guchuan na pasukin. Sa oras na iyon, nakahiga si Guchuan at nagcha-charge sa loob. Labis na nagulat si Jiang Xiaoning at agad na pumasok sa kanyang isipan ang di mabilang na hinala. Isa ka bang robot? Ngunit hindi niya inaasahan na siya ang hindi direktang dahilan kung bakit naging ganito si Guchuan. Ikaw ba ang kuya na iyon? Ikaw iyon, isa 0 taon na ang nakaraan. Isinapanganib mo ang iyong buhay para iligtas ako. Isa 0 taon na ang lumipas, isusuko ko ang aking sarili para gantihan ka. Marahil ito ay tadhana, umikot tayo sa buong mundo upang magkita. Alam niya na mas mahalaga ka kaysa sa sinuman, matagal bago siya nakapagdesisyon, nagdesisyon na yakapin ka at hindi ka nabibitawan pa. Sa wakas ay nalaman ni Jiang Xiaoning na si Guchuan ang kuya na sumagip sa kanya isa 0 taon na ang nakakaraan. Agad na tumulo ang kanyang mga luha, hinanap niya ito sa loob ng isa 0 taon, ngunit hindi niya pa rin mahanap. Sa totoo lang, matagal na siyang nasa tabi niya, pagkatapos malaman na kailangan ni Guchuan na magkaroon ng mechanical heart dahil sa pagliligtas sa kanya, nakaramdam si Jiang Xiaoning ng matinding pagkakasala at sakit. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon pa siyang buong buhay upang punan ito ng pagmamahal, at mula ngayon, siya naman ang magpoprotekta kay Guchuan. Ang pagmamahal ay umapaw na nagtulak sa dalawa na kusang loob na maging mas malapit sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Jiang Xiaoning ang malabong sakit na parang nakuryente. Hindi siya sumuko at sinubukang muli, ngunit pareho pa rin ang resulta, mukhang bawal sa kanila ang paghalik. Parehong nadismaya
nadismaya ang dalawa, buti na lang at kailangan lang nilang maghintay ng 3 buwan at magagawa na nila ang lahat ng ginagawa ng isang normal na magkasintahan. Ngunit nag-alala pa rin si Guchuan, natatakot ka ba sa akin? Hindi ba Thi dahil lang sa kuryente? Hindi ako natatakot. Para kay Jiang Xiaoning, kahit anong mangyari kay Guchuan, hindi niya ito iiwan. Kahit na pagkatapos ng 3 buwan, ang side effect ng mechanical heart ay hindi pa rin nalulutas, kahit na kailangan niyang magmahal ng espiritual sa buong buhay niya, hindi siya natatakot. Basta nasa tabi niya si Guchuan, napakasaya na niya. Pagka-uwi, sabik siyang ibahagi ang magandang balita sa kanyang matalik na kaibigan na si Zhaoran. Mula nang opisyal na maging magkasintahan ang dalawa, hindi na nagtago si Guchuan. Ipinakita niya ng hayagan ang kanyang pagmamahal kay Jiang Xiaoning sa kumpanya na ikinagulat ng lahat ng empleyado. Mukhang malapit na nilang tawagin si Jiang Xiaoning the boss the wife. Lahat ay masayang binati silang dalawa, maliban lang kay Sumanlin na halos mabaliw sa inggit. Hindi matanggap ni Sumanlin na ang lalaking lihim niyang minamahal sa loob ng 7 taon ay inagaw ng isang babaeng mas mababa sa kanya sa lahat ng aspeto. Kaya, mabilis siyang gumawa ng isa pang plano. Sa kabilang dako, sina Guchuan at Jiang Xiaoning ay nalulunod pa rin sa kaligayahan. Hindi pa rin maitago ni Jiang Xiaoning ang kanyang pagkahumaling kay Guchuan. Para siyang baliw sa pag-ibig, laging nagpapahayag ng pagmamahal kahit saan at anumang oras. Sa tingin mo ba, perpekto tayong magkapareha? Hindi ako natatakot na kuryentehin mo ako, walang sinuman ang mas bagay sa iyo kaysa sa akin. Hindi maitago ni Guchuan ang kanyang tuwa. Ito ba ang benepisyo ng pagkakaroon ng kasintahan na 0 taon ang mas bata sa akin? Passionate, proactive, and incredibly cute, he immediately felt like he was 0 years younger. Guchuan is also doing his best to become perfect boyfriend. Alam niya kung gaano ka-concern si Jiang Xiaoning sa kanyang ama, kaya lihim siyang naghanda ng isang sorpresa para sa kanya. Agad-agad, dinala ni Guchuan si Jiang Xiaoning sa isang universidad. Ito ay ang disenyo ng kanyang ama noong nabubuhay pa siya. Ang lugar na ito ay may bakas pa rin ng kanyang ama. Labis na naantig si Jiang Xiaoning. Sa pagtingin sa plaque na kumupas na sa loob ng 5 buwan, naramdaman ni Jiang Xiaoning na naroon pa rin ang kanyang ama. Nagpapasalamat siya kay Guchuan sa pagtulong sa kanya na mahanap ang lugar na ito. Bukod pa rito, binigyan niya siya ng pagkakataon na muling itayo ang lugar na ito at ipagpatuloy ang misyon ng kanyang ama. Kung sasali ka sa muling pagtatayo, ang pangalan mo ay ukitin din dito. Sa oras na iyon, ang pangalan mo ay ukitin kasama ng pangalan ng iyong ama. Ito talaga ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa kanyang buhay. Kaya, hindi niya mapigilang yakapin si Guchuan. Lihim niyang naisip na marahil ay ipinadala si Guchuan ng kanyang ama para protektahan siya sa halip na siya. Sa oras na ito, nakita sila ng security guard. Agad na hinila ni Jiang Xiaoning si Guchuan at tumakbo. Pagkatapos bumalik sa kotse, sadyang nagkunwari si Jiang Xiaoning na mahina. Tinulungan siya ni Guchuan na itali ang kanyang seatbelt. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon na halikan siya sa pisngi. Nalaman niyang walang problema sa paghalik sa mukha. Sa isang iglap, tuwang-tuwa siya na parang nakatuklas siya ng bagong kontinente. Dahil gabi na, dinala ni Guchuan si Jiang Xiaoning sa kanyang bahay. Ito ang unang pagkakataon na magkasama silang nanirahan sa ilalim ng iisang bubong mula nang maging magkasintahan sila. Sinabi ni Guchuan kay Jiang Xiaoning na matulog sa kwarto at siya ay matutulog sa sofa. Ayaw ni Jiang Xiaoning, gusto niyang matulog sa sofa kasama siya. Basta makasama niya si Guchuan kahit saan siya makakatulog. Tahimik niyang tinanong siya, napakalaki ng bahay mo, isa lang ba ang kwarto? Bukod pa rito, ano ang pagkakaiba ng matulog sa iisang sofa at sa iisang kama? Kaya, nagkasama silang natulog sa sofa buong gabi. Si Jiang Xiaoning ay gumising ng tanghali na. Si Guchuan ay nagtatrabaho na noon. Si Jiang Xiaoning ay biglang nakaramdam ng matinding pagkakasala. Ang kanyang pagkatao, pagkatapos ng lahat, ay ang kanyang assistant. Paano siya magiging ganitong kapabayaan sa kanyang trabaho? Ngunit si Guchuan ay isang baliw na asawa. Siya ay maaaring matulog hanggang gabi gusto niya. Ang kanyang sweldo ay babayaran pa rin tulad ng dati. Si Jiang Xiaoning ay sobrang masaya. Lumabas na ito ay isa sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng isang boyfriend na amo. Gayunpaman, sa oras na ito, si Sumanlin ay tumawag at tinanong siya kung bakit hindi pa siya pumasok sa trabaho. Inutusan pa niya siyang pumunta agad sa kumpanya. At, habang nandoon na, bumili siya ng isang tasa ng kape para sa kanya. Habang mas nakikinig si Guchuan, mas lalong naging pangit ang kanyang ekspresyon. Paano magagawang utusan ng ibang tao ang kanyang girlfriend na minamahal niya ng husto? Kaya, direkta niyang kinuha ang telepono para protektahan ang kanyang asawa. Si Jiang Xiaoning ay ginagawa ang kanyang trabaho sa bahay ko ngayon. Darating siya sa kumpanya pagkatapos niya. Simula nang makilala kita, nakahanap ako ng bagong layunin sa buhay. Anong layunin? Ang subukang makasama ka. Ang kamay na ito ay angkop lang para sa paglipat ng mga brick. Ang kamay na ito ay angkop din para hawakan ko. Hindi inaasahan ni Jiang Xiaoning na magaling palang manligaw si Guchuan. Ngunit, mabuti rin iyon. Kahit na ito ang unang beses niyang umibig, nang makita niya si Guchuan, hindi na niya kailangang matuto para umibig. Ang mga modernong babae ay hindi na kailangang maging mahiyain sa harap ng taong gusto nila. Palaging ipinapakita ni Jiang Xiaoning ang kanyang pag-ibig para kay Guchuan sa pamamagitan ng mga aksyon. Kung hindi niya naisip na ang puso ni Guchuan ay magkakaroon ng electrical discharge, kapag siya ay excited, siya ay naging
mas proactive pa sana. Pagkatapos ng lahat, kung mahal mo ang isang tao, dapat mong iparamdam ito sa kanila ng malinaw. Sa araw na iyon, umuwi silang dalawa pagkatapos ng isang date. Nang makarating sila sa pintuan ng bahay, ayaw pa rin nilang maghiwalay. Ang tiyahin ni Jayang Xiaoning ay natuklasan na nagde-date silang dalawa. Ang kanyang tiyahin ay labis na nasiyahan kay Guchuan. Lihim siyang nag-isip na ang kanyang hangal na pamangkin ay tunay na pinagpala. Sa wakas, maipapaliwanag na niya sa kanyang kapatid na lalaki at hipag sa langit. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang mag-imbestiga ng mabuti. Kaya, lihim na inanyayahan ng tiyahin ni Jayang Xiaoning si Guchuan para kumain. Pagkatapos, nagsimula siyang alamin ang tungkol sa pamilya nito. Habang mas lalo siyang nakikinig, mas lalo niyang naramdaman na sa ganitong kalagayan, maaari siyang makahanap ng kahit sinong girlfriend na gusto niya. Hindi niya maintindihan kung bakit niya minahal ang isang ordinaryong babae tulad ng kanyang pamangkin. Habang mas lalo niyang iniisip, mas lalo siyang nahihirapan maniwala. Sa susunod na sandali, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Guchuan na may problema sa kanyang kalusugan. Biglang nag-alala ang tiyahin ni Jayang Xiaoning nang marinig ito. Agad siyang nagtanong ng tatlong magkakasunod na tanong. May problema ba ang iyong katawan? Anong problema? Magagamot ba ito? May posibilidad pa rin ba itong gumaling? Ang sagot ni Guchuan ay agad na umatras ang tiyahin ni Jayang Xiaoning. Inisip niya na hindi niya kailanman papayagan ang kanyang pamangkin na magpakasal sa isang taong may problema sa kalusugan. Walang silbi ang ganoong kagandang kondisyon, kaya agad siyang naghanap ng dahilan para umalis. Naramdaman din ni Guchuan na nagbago ang saloobin ng tiyahin. Siya ay lubhang nag-alala. Pag-uwi, agad sinabi ng tiyahin kay Jayang Xiaoning na makipaghiwalay kay Guchuan. Bukod pa rito, napakatigas ng kanyang saloobin at dito lang nalaman ni Jayang Xiaoning na lihim na pinuntahan ng kanyang tiyahin si Guchuan sa likod niya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala, siya lang ang nakakaalam kung gaano kabuti si Guchuan. Nang makita siyang hindi naiintindihan, labis siyang nasaktan. Matatag niyang sinabi sa kanyang tiyahin na sa buhay na ito, hindi na siya magpapakasal sa iba maliban kay Guchuan. Maaga pa kinabukasan, pinuntahan niya si Guchuan, gusto niyang aliwin siya. Sa totoo lang, ang pag-aalala ng tiyahin ay parehong makatwiran at hindi makatwiran. Hindi ko papayagan ang sinuman na sabihin na hindi ka mabuti. Dinala niya si Guchuan sa kanyang bayan, kahit nawala siya sa kanyang nakaraan. Ngunit gusto niyang ibahagi ang lahat sa kanya. Mula nang makasama niya si Guchuan, si Jayang Xiaoning ay nakakaramdam ng matinding kaligayahan araw-araw. Ngunit minsan, nararamdaman niya na hindi ito totoo. Nabalisa siya na baka ito ay isang panaginip lang. Nang makita ito, dinala siya ni Guchuan upang magpalipad ng Kongming Lantern. Isinulat nila doon ang kanilang mga pangarap para sa isang magandang kinabukasan. Inaasahan niyang mabawasan ang kanyang pagkabalisa. Bukod pa rito, balak din niyang ipakilala siya sa kanyang mga magulang. Pangako ng habang buhay na kasama siya sa harap ng kanyang pamilya. Sa ganitong paraan, hindi na siya mag-aalala pa. Kaya, agad na tinawagan ni Guchuan ang kanyang mga magulang mula sa ibang bansa upang umuwi. Gusto niyang bigyan sila ng sorpresa. Ngunit nalaman ito ni Sumanlin. Kahit na sinabi ni Guchuan na hindi na siya kailangang pumunta sa paliparan para sunduin sila. Lihim pa rin siyang pumunta. Bukod pa rito, naunahan pa niya ang mga magulang ni Guchuan. At sa parehong oras, inaliw niya sila sa lahat ng paraan. Kaya, direkta siyang inanyayahan ng ina ni Guchuan na sumama sa kanila sa hapunan. Pagdating ni Guchuan at Jayang Xiaoning, nandoon na si Sumanlin. Agad siyang nawalan ng gana. Ang plano niya sana ay ipakilala ang kanyang girlfriend sa kanyang mga magulang ngayon. Hindi niya inaasahan na mayroong ibang tao dito. Ang kanyang plano ay naantala. At si Jayang Xiaoning, na nakita ang kanyang mga magulang na masayang nakikipag-usap kay Sumanlin, ay hindi makasingit ng kahit isang salita. Bigla siyang nakaramdam ng pagiging hiwalay. Para bang napasok siya sa isang mundo na hindi niya kinabibilangan. Ngunit gusto pa rin niyang ipakita ang kanyang pinakamahusay na sarili sa harap ng mga magulang ni Guchuan. Kaya nang marinig niya ang ina ni Guchuan na humiling ng dagdag na tubig, lumapit siya upang tumulong. Ang resulta ay hindi niya sinasadyang mabasag ang tiapot. Ang eksena ay agad na naging magulo. Si Sumanlin ay lihim na natuwa, naghihintay na manood ng magandang palabas na may nakakatuwang ekspresyon. Ngunit sa sumunod na sandali, narinig niya ang proteksyon at pabor ni Guchuan para kay Jayang Xiaoning. Hindi ito ang iyong kasalanan. Nasaan na ang waiter? Hindi na makatiis si Guchuan. Ginamit niya ang kanyang mga aksyon upang sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang relasyon kay Jayang Xiaoning. Si Sumanlin ay galit na halos sumabog. Ngunit kahit ganoon, ayaw pa rin niyang sumuko. Umaasa pa rin siya sa mga magulang ni Guchuan. Sa huli, dahil sa interbensyon ni Sumanlin, ganap na nabigo ang plano ni Guchuan. Ang kanyang mood ay naging napakasama rin. Sa kabaliktaran, patuloy na inaaliw ni Jayang Xiaoning si Guchuan, sinasabing okay lang. At sinabi niya na magkakaroon pa sila ng maraming pagkakataon upang makilala ang kanyang mga magulang. Nagustuhan ni Guchuan si Jayang Xiaoning dahil sa kanyang kawalang malay. Kahit na nakaharap sa mga paghihirap, siya ay napaka-optimistiko at positibo. Sa pagiging kasama ng isang optimistikong tao, ang kanyang mga problema ay nabawasan sa kalahati. Si Guchuan ay nakadama ng matinding swerte na nakilala niya si Jayang Xiaoning. Ngunit si Sumanlin ay ginawa ang lahat upang paghiwalayin silang dalawa. Kinabukasan, pinuntahan niya si Guchuan. Ipinahayag niya na pinahahalagahan niya ang talento ni Jayang Xiaoning.
Kaya, partikular siyang humingi ng scholarship para sa kanya sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Pumunta siya para mag-aral ng ilang taon at pagkatapos ay bumalik. Ito ay tiyak na isang pambihirang pagkakataon sa mundo ng arkitektura. Ngunit walang pag-aalinlangan na tinanggihan ito ni Guchuan. Alam niyang mabuti kung ano ang iniisip ni Sumanlin. Dahil sa kanilang maraming taon ng pagkakaibigan, ayaw niyang ilantad ito ng direkta upang hindi sila magkahiyaan. Dahil sa nabigo ang plano, pumunta si Sumanlin sa bar upang uminom. Hindi sinasadyang nakita niya si Tang Zi na may masamang intensyon. Kaya, sinadya niya itong pukawin at sinabi ang masamang bagay tungkol kay Guchuan. Dahil ang isang malamig at walang damdamin na tao ay talagang hindi karapat-dapat. Sa oras na ito, mayroon pa rin kaunting rason si Sumanlin. Wala siyang balak na magtaksil kay Guchuan. Ngunit nagpa siya pa rin siyang sumubok sa huling pagkakataon. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang 7 taon na pagsasama kay Guchuan ay hindi katumbas ng bagong kakilala na si Jiang Xiaoning. Kaya, galit siyang pumunta sa bahay ni Guchuan at gusto niyang gamitin ang alak para magtapat sa kanya. Ngunit nang ipahayag niya ang kanyang nararamdaman kay Guchuan, siya ay napakawalang pakialam. Balak niyang magpanggap na walang nangyari. Sa ganitong paraan, mananatili pa rin silang magandang magkaibigan at magandang kasosyo sa trabaho sa hinaharap. Ngunit si Sumanlin ay matatag na humingi ng sagot. Kung gayon, wag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Mahal mo ba talaga ako? Hindi. Sa harap ng walang awang pagtanggi ni Guchuan, ayaw pa ring sumuko ni Sumanlin. Nagsimulang sumiklab ang galit sa loob niya para kay Jiang Xiaoning. Palagi niyang iniisip na inagaw ni Jiang Xiaoning ang kaligayahan na dapat ay sa kanya. Kaya, hindi siya nag-atubiling insultuhin si Jiang Xiaoning. Hindi pa siya nakatapos ng universidad. Isang pangit na babae na walang pinagmulan sa pamilya. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Kung magpapatuloy ka pa sa pagsasalita, magiging mahirap na para sa ating dalawa na magharap-harapan. Ang mga salita ni Sumanlin ay umabot sa limitasyon ni Guchuan. Kaya, agad siyang nag-utos na paalisin siya. Natatakot siyang kung magpapatuloy pa sila sa pag-uusap, hindi na sila magiging magkaibigan pa. Umalis si Sumanlin ng bigo. Ngunit ang matatag na saloobin ni Guchuan ang nagtulak sa kanya patungo sa kabaligtaran na direksyon. Samantala, kinilala na si Jiang Xiaoning ng mga magulang ni Guchuan. Alam ng ina ni Guchuan na ang kanyang anak ay may pagkataong introvert. Ang pagkakaroon ng isang optimista, masayahin at palangiting babae tulad ni Jiang Xiaoning sa tabi niya ay nagpagaan sa kanilang loob. Sinubukan din ni Jiang Xiaoning ang kanyang makakaya upang mapabuti ang relasyon sa pagitan ni Guchuan at ng kanyang mga magulang. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 0 taon na si Guchuan ay tunay na nakipag-usap sa kanyang mga magulang ng bukas. Sa wakas, naramdaman din niya ang init at kaligayahan ng pamilya na matagal nang nawala sa kanya. At si Guchuan ay formal na nagpalit ng relasyon mula sa pagiging boss tungo sa pagiging boyfriend. Kapag kailangan siyang alagaan, aalagaan siya, at kapag kailangan niyang maging mahigpit, magiging mahigpit siya. Upang matagumpay na makapasa si Jiang Xiaoning sa university entrance exam at makakuha ng degree. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, sinubaybayan niya ang pag-aaral nito, tinatanggihan ang anumang uri ng pagre-relax at libangan. Maaari lamang si Jiang Xiaoning na magdahilan na lumabas upang hanapin ang pusa para mag-relax. Ang resulta ay nahuli siya ni Guchuan at ang pagmamaktol ay hindi na epektibo. Tingnan mo, nag-relax ka na ng kalahating araw. Hindi ba dapat mag-aral ka na ngayon? Ayoko. Samantala, matapos huminahon ng ilang araw, nagpa siya si Sumanlin na bumalik sa kumpanya. Ngunit bago siya bumalik, lubusan na siyang nabili ni Tang Zi. Siyempre, ang mga babae na gumagawa ng mga walang ingat na bagay dahil sa pag-ibig ang pinakamangmang at pinakanakakatakot. Isang pangusap lang ni Tang Zi ay sapat na upang pumayag si Sumanlin na makipagtulungan sa kanya. Sasabihin ko sa iyo, kapag ang isang lalaki ay nasa ilalim na ng bangin, malalaman niya kung aling babae ang tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi niya alam na ang resulta ng pagtataksil ay ang natitirang pagkakaibigan sa puso ni Guchuan ay masisira. Nakipagtulungan si Sumanlin kay Tang Zi upang ihanda ang paghila kay Guchuan sa ilalim ng bangin. Kaya, matapos mabigo sa kanyang pagtatapat, nagpanggap siyang masaya at binati si Guchuan at Jiang Xiaoning upang maibaba ni Guchuan ang kanyang pagbabantay sa kanya. Kahit na walang pagmamahal si Guchuan para kay Sumanlin sa kanyang puso. Ngunit palagi niya itong itinuturing na kanyang mapagkakatiwala ang kasosyo sa trabaho. Kaya, nang bumalik siya, pinayagan niya itong lumahok sa pinakamahalagang proyekto mula nang itatag ang kumpanya. Ang buong koponan ng disenyo ay nagtrabaho ng magdamag sa loob ng higit sa kalahating buwan. Sa lalong madaling panahon, dumating ang araw ng pagbid para sa proyekto. Lahat ay lubhang tiwala, ngunit pagdating nila sa lugar, natuklasan nila na ang disenyo ng naunang kumpanya ay eksaktong katulad ng sa kanila. Lahat ay labis na nagulat, malinaw na ang kanilang disenyo ay kinopya. Ngunit hindi ito ang oras upang imbestigahan ang problema, kundi kung paano lutasin ang kasalukuyang mahirap na problema. Nagpanggap si Tang Zi na lumapit at nagtanong kung kailan magsisimula. Ipinakita ni Sumanlin ang kanyang pagkukunwari at sinabing bigyan sila ng kaunting oras, habang dahan-dahang iniabot ni Guchuan ang isang ETP drive kay Wang Kai. Pagkatapos, tiwala siyang umakyat sa entablado. Sa sandaling naghihintay si Tang Zi at Sumanlin na may kasiyahan na manood ng magandang palabas, nagpakita si Guchuan ng isang ganap na bagong disenyo. Ang lahat ay lubhang nagulat at biglang natakot si Sumanlin. Lumabas na ito ay isang gawain mula sa
sa panahon ng kolehiyo ni Guchuan. Sa simula, nakita lang ni Guchuan na gusto ito ni Jiang Xiaoning, kaya gusto niyang bigyan siya ng pagkakataon na magsanay. Pagkatapos, magkasama nilang binago ang disenyo na ito. Hindi niya inaasahan na magagamit ito sa oras na ito. Bukod pa rito, nakakuha rin ito ng papuri mula sa lahat. At sa huli ay matagumpay nilang nakuha ang proyektong ito. Kahit na ang proseso ay medyo mahirap, ang lahat sa kumpanya ay napakasaya at sa wakas ay nakamit ang tagumpay. Si Su Manlin lang ang hindi masaya. Nagpa siya si Xuchengra na mag-ulat sa pulisya upang malaman kung sino ang nag-leak ng disenyo. Ngunit sinabi ni Guchuan na matatapos na ito dito. Dahil alam niya kung sino ang nag-leak ng disenyo mula nang makita niya ito. Gusto niya itong bigyan ng pagkakataon na kusang loob na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Huwag nang imbestigahan pa. Mahirap na maging isang tagalabas. Kung siya ay isa sa ating mga tauhan, inaasahan kong personal siyang lalapit sa akin upang aminin ang kanyang mga pagkakamali. Magkasama tayong nagtrabaho ng maraming taon. Kahit na wala ng pagmamahal, mayroon pa ring pagkakaibigan. Ang mga salita ni Guchuan ay napakalinaw na. Si Su Manlin ay may pag-asa pa rin sa kanyang puso, hindi nagsasabi ng kahit ano. Samantala, si Jiang Xiaoning ay lubhang mausisa. Gusto niyang malaman kung sino ang taong iyon na kayang gumawa ng ganoong immoral na bagay. Hindi matiis ni Guchuan na makita siyang palaging nasa estado ng pagkabalisa. Kaya, detalyado niyang sinabi sa kanya ang lahat. Lumabas na ang isang walang ingat na pangusap ni Su Manlin ang nagdulot ng pagdududa kay Guchuan. Tama, kung nasa ganoong kataas na lugar, sino man ay magiging paranoid. Hindi kailanman sinabi ni Guchuan sa kahit sino na si Jiang Xiaoning ay nakulong sa rooftop. Paano nalaman ni Su Manlin? Ngayon, mayroon na siyang masamang hinala. Kaya, mula noon, mas lalo na siyang nagbabantay sa kanya. Nang araw na abala ang lahat sa bidding meeting, si Su Manlin ay palaging distracted. Lihim siyang tumatawag sa telepono. Kahit na sa araw na natapos ang pag-uusap tungkol sa disenyo, siya pa rin ang huling umalis sa kumpanya. Kaya, upang maiwasan ang anumang masamang mangyari, naghanda si Guchuan ng isa pang plano ng disenyo nang hindi sinasabi sa sinuman. Naramdaman ni Jiang Xiaoning na napakahirap paniwalaan at sa parehong oras, nakaramdam siya ng awa at kalungkutan para sa kanya. Ibinaba ang pagiging karibal, talagang malaki ang naitulong ni Su Manlin sa kanya. Siya ay talagang nagpapasalamat para doon, ngunit hindi niya inaasahan na mawawala siya sa katinuan dahil lang sa inggit sa kanya. Siya, tulad ni Guchuan, ay umaasa na si Su Manlin ay magtatapat at aaminin ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit si Su Manlin ay ayaw pa ring magsisi at nang makita niyang lihim na pinapabora ni Guchuan si Jiang Xiaoning, siya ay nagalit na parang baliw at gusto pa ring maghanap ng ibang pagkakataon upang paghiwalayin sila. Ngunit si Guchuan ay naghintay sa kanya ng 3 araw at lubos na nadismaya. Kaya, sa araw ng holiday, tinawag niya si Su Manlin sa kumpanya. Ngunit kahit na malinaw na sinabi ni Guchuan ang lahat, patuloy pa rin siyang nagdadahilan. Naramdaman niya na wala siyang ginawang mali. Ang natitirang pagkakaibigan ni Guchuan para sa kanya ay tuluyan nang nawala sa sandaling ito. Walang pag-aalinlangang itinaboy niya ito mula sa kumpanya. Ang boss ay nagde-date sa kanyang girlfriend na isa taong mas bata sa kanya at labis na malapit sa kanya. Ngunit hindi lamang siya hindi nakakaramdam ng pagkainis, kundi para siyang naging isang ama na lubos na nag-aagaw sa kanya. Isang segundo bago nito, nakaramdam siya ng pagkabalisa dahil hindi niya makontak si ECQ. Ngunit sa sandaling nakita niya si Jiang Xiaoning, hindi niya sinasadyang umiti. Pagdating ni Jiang Xiaoning, agad siyang yumakap kay Guchuan at hindi bumitaw. Handa rin si Guchuan na maging unan niya. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang mabuting kaibigan na si Xuchengran upang magreklamo sa kanya. Hindi pa siya nakakapagsalita ng dalawang pangungusap nang kunin ni Jiang Xiaoning ang telepono at patayin ito. Siya ay napakaabala na si Xuchengran ay maaari lamang magreklamo. Hindi niya inaasahan na may araw na mas pipiliin ni Guchuan ang pag-ibig kaysa sa pagkakaibigan. Mukhang ganap na siyang kontrolado ni Jiang Xiaoning. Samantala, mabilis na napansin ni Guchuan na hindi masaya si Jiang Xiaoning. Kaya, agad niya itong dinala upang tingnan ang resulta ng unang proyekto na kanyang sinamahan. Si Jiang Xiaoning ay lubhang naantig. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng kanyang mga ligaw na ideya ay isa-isa sa katuparan ni Guchuan. Nang makita niya na nag-ambag siya sa romantiko at magandang gusaling ito, agad siyang nakaramdam ng tagumpay. Sa sandaling ito, nakadama siya ng matinding kaligayahan. Mayroon siyang isang mahusay na gwapong boyfriend na si Guchuan na labis na mapagpahalaga. Hindi niya mapigilang halikan siya. Sa huli, para sa kanyang kalusugan, napigilan niya ito sa oras. Mas ligtas pa rin ang paghalik sa pisngi. Pagkatapos, hindi niya mapigilang halikan pa siya ng ilang beses. Si Guchuan ay lubhang nasasabi. Naisip niyang kailangan niyang mabilis na hilingin kay ECQ na lutasin ang mga side effect ng kanyang mekanikal na puso. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang pigilan ang kanyang pag-ibig para kay Jiang Xiaoning. Kaya, pag-uwi niya, tinawagan niyang muli si ECQ, ngunit wala pa ring sumasagot. Si Guchuan ay lubhang nag-aalala, ngunit hindi na siya nag-isip pa. Hindi niya alam na nagsimula na ang matamis at masayang countdown sa pagitan niya at ni Jiang Xiaoning. Kinabukasan, nalaman ni na Jiang Xiaoning at Guchuan ang balita tungkol sa biglaang kasal ni Zhaoran at Xuchengran. Kahit na mahirap paniwalaan, ito ay isang masayang okasyon. Kaya, nagdiwang ang apat sa bahay ni Guchuan. Maingay na hiniling ni Xuchengran kay Guchuan na pag-usapan ang kanyang mga plano sa hinaharap. Habang si Zhaoran ay lihim na nagtanong kay Guchuan tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Si Jiang Xiaoning ay mukhang nahihiya, naghihintay kay Guchuan na mag-propose sa kanya. Basta magsalita
magsalita si Guchuan, agad siyang sasagot ng walang pag-aalinlangan. Kung paano niya pinili na makasama si Guchuan sa buong buhay niya. Ngunit si Guchuan ay medyo nag-aalala pa rin. Kung hindi malulutas ni ACPO ang problema ng mekanikal na puso, maaari siyang umalis sa mundong ito anumang oras. Kaya, hindi siya maaaring maging pabigla-bigla. Kaya, mabilis niyang binago ang paksa. Hindi nagkakamali si Zhaoran na maging pinakamatalik na kaibigan ni Jiang Xiaoning. Kahit na sa kanyang kasal, iniisip pa rin niya si Jiang Xiaoning. Kung hindi mo siya tratuhin ng mabuti, ako ang unang mag-uusig sa iyo. Bakit sinasaktan ni Guchuan si Jiang Xiaoning ngunit sinisisi ka? Hindi ka nagbabantay ng maayos. Umaasa rin si Guchuan na magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama si Jiang Xiaoning habang buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi na sila magkakasama ng matagal. Sa ilalim ng paghihikayat at suporta ni Jiang Xiaoning, isinagawa ni Guchuan ang proyekto ng pagbabago ng aklatan ng kanyang lumang paaralan. Dahil sa kakulangan sa oras, ang lahat ay kailangang magtrabaho araw at gabi. Si Jiang Xiaoning ay sumama sa kanya sa buong proseso. Kahit na hindi siya makapagbigay ng anumang inspirasyon sa disenyo, siya ay ang energy station ni Guchuan. Anuman ang hirap o pagod, basta't nandyan siya, si Guchuan ay palaging puno ng enerhiya. Ngunit mabilis na napansin ni Guchuan na may problema sa kanyang mekanikal na puso. Palagi siyang nakakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang tibok ng puso ay hindi rin makontrol at lumampas sa normal na antas. Sa araw na iyon, lahat ay nag-o-overtime, ngunit sa susunod na segundo, ang tibok ng puso ni Guchuan ay biglang tumaas hanggang sa punto ng paglabas ng kuryente. Bahagya lang niyang nahawakan ang computer at nawalan na ng kuryente ang buong kumpanya. Napansin din ni Jiang Xiaoning na mayroong kakaiba kay Guchuan. Lihim niyang tinanong kung may masama siyang nararamdaman upang hindi siya mag-alala. Nagsinungaling si Guchuan na nag-aalala siya na hindi matatapos ang proyekto sa tamang oras at tiniyak sa kanya na ang pagkawala ng kuryente ay walang kinalaman sa kanya. Sa oras na ito, gumaan ang pakiramdam ni Jiang Xiaoning. Inaliw niya siya na huwag mag-alala, lahat ay nagtatrabaho ng husto. Tiyak na matatapos ito sa tamang oras. Upang mag-relax, nag-date si Guchuan at Jiang Xiaoning. Ngunit nakita nila ang isang walang ingat na ina na hindi nag-iingat sa kanyang stroller. Nang makita ang stroller na malapit ng mabangga ng paparating na motorsiklo, sa sandali ng panganib, hindi inalintana ni Guchuan ang kanyang sariling kaligtasan at tumakbo upang tumulong. Ang resulta ay hindi siya nakaiwas sa oras at hindi sinasadyang nabangga ang kanyang mekanikal na puso. Agad siyang bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Plano mo bang magpatuloy ng ganito sa akin? Ano ba ang ginawa kong mali? Lumabas ka, kahapon, si Guchuan ay isa pa ring perpektong boyfriend na nagbibigay kay Jiang Xiaoning ng walang hangganang pag-ibig. Ngunit ngayon, itinutulak niya ito palayo. Hindi naintindihan ni Jiang Xiaoning kung bakit ang saloobin ni Guchuan ay nagbago ng 180 degrees sa loob lamang ng isang gabi. Bukod pa rito, tumanggi rin siyang makipag-ugnayan sa kanya. Ang kaligayahan ba na nakuha niya ng napakahirap ay magtatapos na dito. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kalungkutan. Mas malala pa ang sitwasyon ni Guchuan. Ang kanyang buhay ay pumasok na sa countdown. Kaya, kailangan niyang makipaghiwalay kay Jiang Xiaoning. Sa halip na hayaan siyang magdusa sa sakit ng pagkawala ng kanyang minamahal at hindi makalaya. Mas gusto niyang hayaan siyang maling maintindihan na hindi siya karapat-dapat mahalin. Kahit na malungkot, hindi ito magtatagal. Lumabas na kahapon, si Guchuan ay nabangga ng kotse dahil sa pagsagip ng isang sanggol. Ang mekanikal na puso ay nagkaroon din ng malubhang problema. Upang hindi mag-alala si Jiang Xiaoning, naghanap si Guchuan ng dahilan para pauwiin muna siya. Pagkatapos, agad na nakipag-ugnayan si Xu Chenggran kay ACPU. Ngunit nalaman niya na bigla ang namatay si ACPU, hindi pa nagtatagal. At siya ang may otoridad sa teknolohiyang ito. Siya lang ang makalulutas sa problema ng mekanikal na puso ni Guchuan. Ang pagpanao ni ACPU ay katumbas ng paghatol sa kamatayan kay Guchuan. Hindi inaasahan ni Guchuan na sa huli ay hindi siya makakaiwas sa trahedyang kahihinatnan. Ngunit bakit kailangang mangyari ito sa sandaling mayroon siyang taong gusto niyang protektahan sa buong buhay niya? Napakalupit ng tadhana sa kanya. Ngunit hindi siya maaaring hindi tanggapin ang kapalaran. Upang hindi maghintay si Jiang Xiaoning para sa kanyang kamatayan kasama niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi magpanggap na malupit at itulak siya palayo. Kaya, pinilit niya ang kanyang sarili na huwag na siyang alalahanin. Sinadya pa niyang sabihin ang mga malalamig na salita sa kanya. At binalik din niya ang kanyang dating imahe bilang isang mahigpit, malamig at diktador na amo. Lumilikha ng nakakapigil hiningang presyon sa buong kumpanya. Ang lahat ay maingat at nag-iingat. Natatakot na kung hindi sinasadyang galitin ang amo, sila ay pagsasabihan at maaaring matanggal sa trabaho. Patuloy na naghanap si Jiang Xiaoning ng pagkakataon upang makipag-usap sa kanya. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit palagi siyang binabaliwala ni Guchuan. Naging galit pa siya sa kanya ng walang dahilan. Kahit ang isang hangal ay makakaramdam na gusto ni Guchuan na makipaghiwalay sa kanya. Kaya hindi na niya ito matitiis. Galit siyang pumasok sa opisina ni Guchuan at tinanong siya. Kahit na makipaghiwalay, dapat mayroong dahilan. Guchuan, simple lang ako. Maaari mo akong hindi magustuhan. Maaari mo ring tanggihan ang aking halaga bilang tao. Ngunit ako ay isang buhay na tao. Madali mo akong tinatawag
tumawag na lumapit at pagkatapos ay itinataboy ako. Hindi mo ba naramdaman na labis na iyon? Gustong-gusto ni Guchuan na direkta siyang makipaghiwalay. Ngunit nang makita niya ang bigo at masakit na ekspresyon ni Jiang Xiaoning, hindi niya talaga ito masabi. Bukod pa rito, nang maisip niya ang sandali ng paghihiwalay kay Jiang Xiaoning, talagang labis siyang nabalisa. Gusto niyang ipagpaliban ito ng mas matagal pa. Hindi alam ni Jiang Xiaoning ang totoo at inakala na si Guchuan ay nasa masamang mood dahil sa stress sa trabaho. Kaya, inanyayahan niya si Zhaoran at Su Chenggran na manood ng meteor shower kasama nila. Mabilis na napansin ni Zhaoran ang tensyon sa pagitan ni Jiang Xiaoning at Guchuan. Nagplano siyang magkwento ng ilang biro upang pag-aanin ang awkward na sitwasyon. Ngunit ang isang pangusap niya ang nagtulak kay Guchuan na magpasya na tapusin na ang relasyon niya kay Jiang Xiaoning. Alam mo ba, 2 araw na ang nakalipas, tinanong ako ng iyong mabuting kaibigan. Ano ang gagawin ko kung magka-cancer siya? Mas mabuti ang mabilis na sakit kaysa sa matagal na sakit. Wala na siyang oras para mag-antala. Ang kanyang mekanikal na puso ay maaaring huminto anumang oras. Kaya, labag sa kanyang kalooban na makipaghiwalay siya kay Jiang Xiaoning. Sa katunayan, mula nang magbago ang saloobin ni Guchuan sa kanya, nahulaan na ni Jiang Xiaoning na darating ang araw na ito. Hindi niya inaasahan na darating ito ng napakabilis. Gusto pa rin niyang subukan hanggang sa huli. Para kay Guchuan, kaya niyang gawin ang kahit ano. Nang makita ito ni Guchuan, wala na siyang ibang pagpipilian kundi sabihin ang mga mapait na salita upang tuluyan na siyang sumuko. Hindi ito nakakatawa. Sinabi ko na sa iyo na hindi tayo bagay. Bakit ka pa nakakapit sa akin? Tumakbo si Jiang Xiaoning na nasasaktan ang puso. At sa isang iglap, nawala rin ang lakas ni Guchuan na mabuhay. Malungkot siyang umuwi. Ang kanyang isip ay napuno ng bawat sandali na kasama niya si Jiang Xiaoning. Gaano siya kasaya noon at gaano siya kasakit ngayon. Si Jiang Xiaoning ang ilaw na nagbigay liwanag sa kanyang malamig na mundo. Ngayon, ang ilaw na iyon ay pinatay ng kanyang sariling mga kamay. Walang lakas siyang bumagsak sa lupa. Naghintay siya hanggang sa maubos ang baterya ng kanyang mekanikal na puso at handa na siyang umalis ng ganoon. Samantala, mabilis na nakatanggap si Su Chenggran ng babala mula sa mekanikal na puso ni Guchuan. Kaya, kailangan niyang iwanan si Zhaoran na galit at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Guchuan. Mabilis niyang dinala si Guchuan sa charging pod. Sa sandaling ito, nakahinga na ng maluwag si Su Chenggran. Upang pigilan si Guchuan na gumawa ng bobong bagay muli, pinagalitan niya ito. Nakikinig si Guchuan sa kanyang sermon na parang abo ang puso. Wala na siyang balak na magpakamatay agad. Sa halip, nabuhay siya tulad ng isang buhay na patay-patayan araw-araw. Akala niya ay hindi na siya kakausapin ni Jiang Xiaoning na nasaktan. Ngunit sa araw na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanya. Lumabas na ang pusa na magkasama nilang inalagaan ay biglang nagkasakit. Nasa panganib ang buhay nito. Agad na tumakbo si Guchuan sa ospital. Sinabi sa kanila ng doktor na ang pusa ay walang lunas na. Ngayon, maaari na lang nilang hintayin ang pagkamatay nito sa sakit. Ang doktor ay nagmungkahi na hayaan na lang itong umalis ng mapayapa. Si Jiang Xiaoning ay labis na nasasaktan. Hindi pa siya nakakabangon mula sa sakit ng kanyang sirang relasyon. Ngayon, kahit na ang alaga na nakasaksi sa kanilang pag-ibig ay iniwan na rin siya. Matatag siyang tumanggi. Mapilit siyang naniniwala na maaari pa ring mailigtas ang pusa. Marahil ay magaganap ang isang himala. Kahit na si Guchuan ay kasing lungkot niya. Ngunit matagal na niyang tinanggap ang kapalaran. Marahil ang pusang ito ay tulad niya. Nakatakdang hindi na makasama pa si Jiang Xiaoning. Kaya, hayaan na lang itong umalis ng mapayapa. Nagpasya siyang sundin ang payo ng doktor. Kaya, nag-away silang dalawa. Sa huli, sumuko si Guchuan. Nagtagal silang dalawa sa ospital buong gabi. Kinabukasan, nagising si Jiang Xiaoning. Wala na ang pusa. Ngunit nakita niya ang euthanasia paper na nilagdaan ni Guchuan. Galit at nasasaktan, agad siyang tumawag kay Guchuan. Inaasahan niyang hindi ito tulad ng iniisip niya. Ngunit walang sumasagot. Sa sandaling ito, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa kay Guchuan. Bakit niya nagawang maging napakalupit sa kanilang pusa? Ngunit pag-uwi niya, nakatanggap siya ng text message mula kay Guchuan na nagsasabing bisitahin niya ang pusa. Lumabas na hindi pa namamatay ang pusa. Nagmamadali siyang pumunta doon, ngunit isang lapida lang ang nakita niya. Sa sandaling ito, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Sa katunayan, ang mekanikal na puso ay hindi kayang magpainit. Nagpasya na siyang sumuko. Kung naghiwalay na sila, hindi na niya kailangang manatili pa sa kumpanya ni M. Elizard. Kaya direkta siyang nag-propose kay M. Elizard na magbitiw. At sinabi niya ang lahat ng nasa loob ng kanyang puso. Ang nangyari sa cake ay sobrang ikinadisappoint ko sa iyo. Hindi mo iniisip ang nararamdaman ng ibang tao. Ganyan nga ako. Hindi inaasahan ni Elvis Crow na aaminin agad ni M. Elizard. Para siyang tanga sa paghawak sa kanyang huling pag-asa. Mukhang oras na para magtapos sila. Kaya pinigilan niya ang kanyang sakit at umalis ng hindi lumingon. Sa kabila nito, hindi siya nagsisisi sa pagmamahal kay M. Elizard. Kaya nang gusto ni Zhaoran na maglabas ng galit para sa kanya, pinigilan niya ito. Maliban sa insidente ng cake, wala namang mali sa ginawa niya. Hindi mo maaaring itanggi ang lahat tungkol sa kanya dahil sa paghihiwalay ninyo. Nababaliw na si Zhaoran sa pagiging martyr niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang bobo na babaeng ipinagtatanggol ang kanyang ex kahit na iniwan na siya. Sa
Sa kabilang banda, hindi piniling hayaan ni Amy Elizard na umalis ang Kate. Lihim niya itong dinala at sinamahan sa huling yugto ng buhay nito. Sadyang ipinakita niya ang papel na iyon kay Amy Crow para tuluyan na siyang sumuko. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan, gumaan na ang pakiramdam ni Amy Crow. Nagpa siya siyang mag-apply na ng trabaho. Nakatanggap na siya ngayon ng tawag mula sa first love ni Amy Elizard, si Chen Wenwen. Nagkita silang dalawa sa isang coffee shop. Sinabi ni Amy Crow kay Chen Wenwen na naghiwalay na sila ni Amy Elizard. Nagulat si Chen Wenwen. Ayon sa pagkakakilala niya kay Amy Elizard, hindi siya isang irresponsableng tao. Siguradong may nangyari dahil ayaw niyang mag-alala si Amy Crow. Nagpa siya siyang tahimik na harapin ang lahat. Kaya pinayuhan ni Chen Wenwen si Amy Crow na huwag siyang magbitiw. Kung naghiwalay na sila, dapat siyang mag-focus sa kanyang career. Huwag niyang pakawalan ang ganoong magandang pagkakataon sa trabaho. Gusto ni Chen Wenwen na samantalahin ang pagkakataon na magkaayos sila at magkabalikan. Kung aalis lang si Amy Crow, baka tuluyan na silang mag-missed out sa isa't isa. Ayaw niyang matulad si Amy Crow sa kanya 0 taon na ang nakakaraan. Na mabuhay habang buhay na may pagsisisi, na antig si Amy Crow. Samantala, nagpa siya si Amy Elizard na umalis muna. Ibinilin niya ang lahat ng gawain sa kumpanya kay Xu Chenggran. Kinabukasan, pumunta si Amy Crow para sunduin si Amy Elizard papunta sa trabaho. Pero nalaman niyang umalis na siya sa syudad. Bukod pa rito, hindi pa tiyak kung kailan siya babalik. Biglang lumubog ang puso niya. Sobrang takot siyang hindi na niya muling makikita si Amy Elizard. Matapos ipaubaya ni Amy Elizard ang kumpanya kay Xu Chenggran, mag-isa siyang pumunta sa bayan ni Amy Crow. Inihanda niyang tulungan siya sa pagtatayo ng ancestral hall sa huling sandali ng kanyang buhay. Bukod pa rito, binago niya ang kanyang huling habilin at inayos ang hinaharap na buhay ni Amy Crow. Saan ka pa makakahanap ng ganoong napakagaling, gwapo, mayaman at mapagmahal na kasintahan? Nang araw na iyon, sumunod si Xu Chenggran sa utos ni Amy Elizard. Nilinlang niya si Amy Crow para pirmahan ang huling habilin na iniwan sa kanya ni Amy Elizard. Simula nang umalis si Amy Elizard nang walang paalam, nalulunod si Amy Crow sa sakit araw-araw. Sobrang takot siyang hindi na niya muling makikita si Amy Elizard. Pero wala siyang lakas ng loob na tanungin si Xu Chenggran tungkol sa kinaroroonan nito. Kailangan pa rin niyang magpanggap na nakangiti para hindi mag-alala ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Pagkatapos ng lahat, agad na tinawagan ni Xu Chenggran si Amy Elizard. Amy Elizard, sa wakas ay napapirma ko na siya sa huling habilin. Kailan ko ito pwedeng ibigay sa iyo? Iwan mo na lang dyan. Natatakot ako na isang araw ay may mangyari sa akin at hindi ko ito maipagkatiwala. Sa panahong ito, kinailangan ni Xu Chenggran na tiisin ang malupit na katotohanan na malapit na siyang iwanan ni Amy Elizard. Nang marinig niyang sabihin ito, hindi na talaga niya kinaya. Kailangan niyang maghanap ng lugar para ilabas ang lahat ng sakit. Kaya pag-uwi niya ng gabi, nag-inom siya para sabihin kay Zhaoran ang lahat tungkol kay Amy Elizard. Nagulat si Zhaoran pero mukhang hindi nagkamali ng pagmamahal si Amy Crow. Samantala, abala si Amy Elizard sa pag-aayos ng simbahan gabi di araw. Mabilis na nanghina ang katawan niya at nawalan siya ng malay. Nang matanggap ni Xu Chenggran ang tawag ng babala, hindi siya nag-aksaya ng kahit isang segundo. Dinala niya ang power bank at nagmadaling pumunta roon. Nang makita ni Zhaoran si Amy Elizard na nanghihina, bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala. Kahit na paulit-ulit na siyang binalaan ni Amy Elizard at Xu Chenggran na huwag itong sabihin kay Amy Crow. Pero litong-lito si Zhaoran. Nag-aalala siya na baka pagsisihan ito ni Amy Crow sa huli. Habang nag-aalinlangan siya kung sasabihin ba niya o hindi, biglang tumawag si Amy Crow. Tinanong niya kung nasaan si Amy Elizard. Kaya pala, nalaman ni Amy Crow na hindi pala intensyon ni Amy Elizard na patayin ang Kate. Bigla siyang napagtanto na mayroon sigurong dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Amy Elizard sa kanya. Gusto niyang hanapin siya para linawin ang lahat. Kaya nakipag-ugnayan siya kay Zhaoran. Matapos mag-alinlangan si Zhaoran sa loob ng 3 segundo, nagdesisyon siyang sabihin sa kanya ang lahat. Agad na bumalik si Amy Crow sa kanyang bayan. At doon, nakita niya si Amy Elizard, ang taong matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng pagsisisi. Dapat naisip niya na kaagad na dahil sa kalagayan ng katawan ni Amy Elizard, kaya siya nagdesisyong itulak siya palayo. Pero, sinabi niya sa kanya ang napakaraming masasakit na salita, na parang ang kanyang mekanikal na puso ay talagang malamig. Hindi niya alam kung gaano kasakit para kay Amy Elizard na marinig ang mga salitang ito. Pero tahimik pa rin niyang tinupad ang kanyang mga pangarap. Kung ikukumpara sa pagmamahal ni Amy Elizard para sa kanya, ang kanyang pagmamahal ay napakahina at mababaw. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon pa siyang pagkakataong bumawi. Kahit pa gusto siyang itaboy ni Amy Elizard, gusto niyang manatili sa tabi niya. Hindi na marami ang natitirang oras para sa kanya at kay Amy Elizard. Ayaw niyang mabuhay ang nalalabi niyang buhay sa pagsisisi at sakit. Gusto niyang pahalagahan ang kasalukuyan at lumikha ng mas magagandang alaala kasama si Amy Elizard. Kung aalis ka ngayon, hindi ka ba talaga magsisisi? Kahit walang bukas, gusto kong manatili sa tabi mo. Ang nakakaantig na pagtatapat ni Amy Crow ay sa wakas ay nagpaunawa kay Amy Elizard. Baka ang tinatawag na para sa ikabubuti mo ay sarili lang niyang kagustuhan. Kung itinakda na walang magandang
magandang kahihinatnan, mas magandang i-enjoy na lang ang kasalukuyan. Kaya nagkabalikan sila at nahanap nila ulit ang matatamis na araw na puno ng kaligayahan. Si Miss Crow ay nag-iwan na rin sa wakas sa lahat ng pagiging maingat ng isang babae. Bawat minuto at segundo ay nasa tabi siya ni Amy Elizard. Natatakot na baka may mangyari sa kanya at iwanan na naman siya. Kaya, kahit nasa hotel, hindi niya hinayaan si Amy Elizard na mag-book ng ibang kwarto para sa kanya. Kailangan lang niya ng kama at lugar na matutulog dahil ang mekanikal na puso ni Amy Elizard ay hindi kayang ma-excite. Isang normal na lalaki rin si Amy Elizard. Mas lalo siyang nasasaktan dahil ang babaeng mahal niya ay nasa tabi niya pero hindi niya mahawakan. Pero baliw na nagsusunog si Miss Crow ng apoy. Ipinipilit niya na matulog sa kama kasama niya at hinawakan pa ang kamay niya habang natutulog. Dahil natatakot si Miss Crow na bigla na lang mawawala si Amy Elizard. Kaya dapat nasa lugar siya na makikita at mahahawakan niya para mapanatag siya. Akala niya ay mapapanatag na siya pero minamaliit ni Miss Crow ang hatak ni Amy Elizard. Pagkatapos ng lahat, sinong babae ang makakapanatiling kalmado kapag kaharap ang ganoong kagwapong kasintahan? Kaya, hindi niya napigilang yakapin at halikan siya. Pero paglapit pa lang niya, biglang tumalon ang tibok ng puso ni Amy Elizard. Ang nakakabinging tunog ng alarma ay agad na nagpabalik sa katinuan ni Miss Crow. Hindi niya maaaring ilagay sa peligro si Amy Elizard dahil sa kanyang pansamantalang pagkaakit. Ayaw kong halikan ka at dalhin ka sa emergency room. Talagang tayo ang pinaka-espesyal na mag-asawa sa mundo. Parehong medyo nadismaya sila pero sa huli, ang pagiging magkasama ay isang regalo na ibinigay sa kanila ng Diyos. Hindi sila naglakas loob na humiling pa ng higit. Gusto ni Miss Crow na manatili si Amy Elizard sa tabi niya ng mas matagal. Pakiramdam niya ay dapat niyang subukang kontrolin ang tibok ng puso nito. Kaya agad siyang gumawa ng ilang patakaran sa pakikipag-ugnayan. Pwedeng matulog sa iisang kama pero hindi pwedeng maghalikan. Pwedeng magyakapan pero depende sa sitwasyon. Wala nang nagawa si Amy Elizard kundi ang pumayat. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kontrolado ang sarili niyang katawan. Si Miss Crow naman ay talagang marunong makontento. Hanggang nasa tabi niya si Amy Elizard at tahimik niya itong tinitingnan, napakasaya na niya. Samantala, pag alis pa lang ni Amy Elizard, maraming problema na agad ang sumalubong sa kumpanya. Para hindi guluhin ang huling mga araw ni Amy Elizard at Miss Crow, nagpa siya si Xuchengran na papuntahin si Sumanlin para tumulong. Matapos ayusin ang problema ng kumpanya, dinala ni Xuchengran ang huling habilin ni Amy Elizard para hanapin sila. Nang makita niya na hindi na naghihirap si Amy Elizard, talagang natuwa siya para sa kanya. Sinadya pa niyang tuksuhin ito at sinabi sa kanya ang lahat ng tungkol sa kung paano siya tinulungan ni Amy Elizard na hikayatin si Miss Crow na pirmahan ang huling habilin. Nagulat si Miss Crow kaya agad na lumambot si Amy Elizard. Pero seryosong sinunod ni Miss Crow ang kanilang mga patakaran sa pamumuhay. Seryoso siyang ayaw na hahalikan siya. Kailangan niyang alisin ang lahat ng posibleng problema na maaaring magdulot ng malfunction sa mekanikal na puso ni Amy Elizard. Sobrang nadismaya si Amy Elizard pero sumunod pa rin siya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang maglaan ng maraming oras hanggang maaari para sa kanya. Kaya agad na nagpa siya si Amy Elizard na bumalik sa kumpanya at magpaalam sa mga empleyado na nakatrabaho niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay ginugol niya ang natitirang oras sa tabi ni Miss Crow at sa kanyang mga magulang. Nagkita sila ni Sumanlin sa kumpanya at nagkaayos na silang dalawa. Binitawan na ni Sumanlin ang kanyang obsession at taos puso siyang nag-bless sa kanila ni Miss Crow. Inirekomenda pa nga siya ni Amy Elizard sa isang sikat na kumpanya sa buong mundo. Umaasa siyang darating sa kanya ang lahat ng mabubuting bagay sa hinaharap. Pagkatapos, inimbitahan ulit ni Sumanlin si Miss Crow. Taos pusong humingi ng tawad si Sumanlin sa paulit-ulit na pagsakit sa kanya. Agad siyang pinatawad ni Miss Crow nang walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, umaasa siyang makahanap ito ng taong talagang magmamahal sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos, sinimula ni Amy Elizard at Miss Crow ang kanilang matatamis na araw ng pagsasama. Si Miss Crow ang may responsibilidad sa pagluluto at lahat ng gawain bahay. Seryoso niyang ayaw na gumawa si Amy Elizard ng mabibigat na trabaho, maliban sa pagtulong sa kanya sa kanyang homework. Kahit na alam nilang hindi magtatagal ang mekanikal na puso ni Amy Elizard, hindi nila ito pinag-uusapan. Madalas na nakatitig si Miss Crow kay Amy Elizard. Sobrang takot siyang baka mawala ang kanyang kaligayahan sa susunod na sandali. Ayaw niya itong isipin, pero sa huli, mangyayari din ang dapat mangyari. Noong araw na iyon, naglilinis si Miss Crow ng closet. Hindi matiis ni Amy Elizard na makitang gumagawa siya ng mabigat na trabaho, kaya gusto niyang tumayo para tulungan siya. Pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Agad na namutla ang mukha niya. Natakot si Miss Crow at hindi niya alam ang gagawin. Agad niya siyang inalalayan papunta sa charging room pero hindi siya ma-charge. Nawalan na ng malay si Amy Elizard. Sa isang banda, masakit para kay Miss Crow na umiiyak siya habang patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan. Umaasang may mangyayaring himala. Kung aalis lang si Amy Elizard, anong gagawin niya? Hindi niya talaga kayang tanggapin ang resulta na ito. Mabuti na lang, mahal pa rin sila ng Diyos. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-iyak at pagdarasal ni Miss Crow, nagising si
Ing Elizard. Sa sandaling ito, naramdaman ni Aphis Crow kung ano ang ibig sabihin ng kasabihan na mayroong magandang kapalaran sa gitna ng kalamidad. Para hindi mag-alala si Ing Elizard, agad niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Pero hindi niya alam na nagising si Ing Elizard dahil sa safe mode na na-activate. Simula ngayon, ang kanyang buhay ay talagang nasa countdown na. Bukod pa rito, wala na siyang mararamdamang anumang emosyon. Para siyang isang robot, wala nang anumang emosyon. At agad na napagtanto ito ni Ing Elizard. Pero ang mabuhay na parang isang buhay na patay ay mas masahol pa sa kamatayan para sa kanya. Ayaw ni Amis Crow na basta na lang siyang iwanan ni Ing Elizard. Kaya naghanap siya ng impormasyon sa internet. Gusto niyang maghanap ng solusyon sa problema ng mekanikal na puso. Kahit mayroon pa siyang kahit na kaunting pag-asa, hindi siya susuko. Kaya lihim siyang nakipagkita sa pinakamahusay na assistant ni ACQ, si Haruko. Pero nalaman niya ang isang mas malupit na katotohanan. Halos hindi na siya makahinga sa sakit. Ang mabuhay ng mas matagal ay talagang malupit na isipin. Hindi ba ito isang sertipiko ng kamatayan? Ang orihinal na layunin ni ACPU ay pahabain ang buhay ng kanyang mga kliyente para magkaroon sila ng oras para magpaalam sa mundong ito. Napaluha si Amis Crow sa sakit. Walang mas masakit pa kaysa sa panonood sa mahal mo na umalis nang wala kang magawa. Kung pwedeng maghati sa buhay, handa siyang ibigay ang kalahati ng kanyang buhay sa kanya. Para hindi makita ni Ing Elizard ang namamagang mata niya mula sa pag-iyak. Nagdamag siyang nanatili sa bahay. Kinabukasan, pagkatapos niyang maging kalmado, agad niyang hinanap si Ing Elizard. Pagpasok niya, agad siyang tumakbo sa kanyang mga braso. Natatakot siyang baka mawala siya pagkabitaw niya. Naramdaman ni Ing Elizard na may kakaiba sa kanya. Agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari. Pero hindi pa rin nagbago ang emosyon niya. Parang isang robot na sumusunod sa mga utos. Sobrang nasasaktan si Aphis Crow nang makita ang ganoong hitsura niya. Para hindi siya mag-alala, pilit siyang umiti at sinabing okay lang siya. Miss na lang daw niya siya. Pagkatapos ng lahat, parang 3 taon na ang nakalipas kahit isang araw lang silang hindi nagkita. Pero alam ni Ing Elizard na nagsisinungaling siya. Pero wala pa rin siyang reaksyon. Gusto niyang gumamit ng ilang intimate na kilos para ma-stimulate ang kanyang sarili na tumugon at bumalik sa normal na mode. Kaya kusa siyang humalik sa pisngi ni Amis Crow. Pero hindi pa rin nagbago ang tibok ng puso niya. Pero hindi pa rin sumuko si King Elizard. Dinala niya si Avis Crow sa mga lugar na pinuntahan nila dati para balikan ang mga alaala pero wala pa ring silbi. Hindi matiis ni Avis Crow na makita si King Elizard na pinipilit ang sarili niya ng ganoon. Kaya sinabi niya sa kanya na alam na niyang nasa safe mode na siya. Pero wala siyang pakialam. Basta nasa tabi niya siya, sapat na iyon. Sinabi niya sa kanyang tigilan na ang pagpapahirap sa sarili niya. Pansamantalang pumayag si King Elizard. Pero noong araw na iyon, nang pumunta si Avis Crow sa construction site para tingnan ang proyekto, aksidente siyang nasugatan. Nang malaman ni King Elizard ang nangyari, nagmadali siyang pumunta sa ospital. Pero nang makita niya si Avis Crow na walang malay, wala siyang pakialam. Nakakaramdam siya ng ganoong masamang pakiramdam. Pagkagising ni Amis Crow, hindi siya nag-alala sa sarili niya kundi kay King Elizard. Kaya, masunurin siyang sumunod sa sinabi ni King Elizard. Kitang-kita ni King Elizard ang pag-aalala ni Amis Crow. Kaya tinawagan niya si Haruko para tanungin kung pwede ba siyang bumalik sa normal na mode. Nang marinig niyang pumayag si Haruko, hindi siya nag-atubiling hilingin sa kanya na ibalik siya kaagad. Kahit na sa paggawa nito, ang kanyang buhay ay mababawasan mula sa 1 taon hanggang sa 1 buwan. Kahit na magiging mas maikli ang buhay ko, hindi naman ito tulad ngayon. Ang pamumuhay ko ngayon ay pareho lang sa dati. Hindi nagtagal, dumating na sa wakas ang mahalagang araw ng pagsusulit ni Amis Crow. Naghanda si Elizard ng masarap na almusal para sa kanya. Pagkatapos, personal niya itong inihatid sa exam room at bumalik sa bahay para tulungan siya ni Haruko na makaalis sa safe mode. Pagkatapos ng pagsusulit ni Amis Crow, muling naging normal, laman at buto, na taong marunong umiyak at tumawa si King Elizard. Dinala niya ang paboritong inumin ni Aphis Crow para sunduin siya at nagbiro pa siya sa kanya. Naghihintay pa ako sa aking girlfriend, hindi na kita pwedeng kausapin. Kung hindi, kapag nakita niya ako ay siguradong magsiselos siya. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Kailan pa ako nagalit? Nalunod pa rin si Aphis Crow sa kaligayahan dahil sa pagtatapos ng kanyang pagsusulit at hindi niya napansin ang mga pagbabago kay King Elizard. Nang marinig niyang mahusay niyang natapos ang pagsusulit, hindi niya napigilang umiti. Talagang masaya siya para sa kanya. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Amis Crow na nakakangiti na si King Elizard. Para hindi siya mabuking, nilinlang na lang siya ni King Elizard. Dahil sa isang aksidente 0 taon na ang nakakaraan, nawalan si Avis Crow ng mga magulang na mahal niya. Pero dahil din dito, nakilala niya ang kanyang tadhana. Akala ni Avis Crow na isang aksidente lang ito. Pero ngayon, nalaman niya na ito pala ay isang planadong pagpatay. Ang layunin ay para paratangan ang kanyang ama ng pagnanakaw ng pondo. Sa huli, hindi talaga mapapatawad ni Amis Crow ang huli na pagsisisi at paghingi ng tawad ni Tsukuoxia. Ang kanyang buhay ay nasira dahil sa insidenteng ito. Ang hindi niya inaasahan ay ang lahat ng sakit na pinagdaanan ni King Elizard sa loob ng 0 taon ay hindi direktang dulot niya. Agad siyang nakaramdam ng pagkakasala at sakit. Dapat sana ay may magandang buhay si King Elizard. Pero dahil sa kanya, wala na siyang 1 taon na nalalabi sa buhay. Dala ang mga ebidensya na ibinigay ni Tsukuoxiang. Agad siyang pumunta sa bahay ni King Elizard. Umiyak siya at humingi ng tawad sa kanya. Ibinintang ni
Avis Crow ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at ang aksidente ni Amy Elizard sa kanyang malas na katawan. Inalo siya ni Amy Elizard na huwag sisihin ang sarili niya. Pero si Avis Crow ay nakakulong sa pagkakasala na hindi niya maalis. Iniwan na siya ng kanyang mga magulang. Malapit na rin siyang iwan ni Amy Elizard. Iiwan siyang mag-isa sa mundong ito. Kung mas iniisip niya ito, mas lalo siyang nalulungkot. Niyakap lang siya ni Amy Elizard para mailabas niya ang sakit sa loob niya. Nang napagod na siya sa pag-iyak, maingat siyang binuhat ni Amy Elizard sa kama para magpahinga. Pagkatapos, sinuri niya ang ebidensyang dinala ni Amy Crow. Okay lang kung hindi niya ito nabasa, pero nagulat siya nang basahin niya ito. Pala, ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ang ama ni Xuchengran. Pero hindi siya nag-alinlangan at tinawagan niya agad si Xuchengran. Ang mga ebidensyang ito ay kailangang ibigay sa pulisya. Pero hindi bababasa, mapaghandaan ni Xuchengran ang sarili niya. Kahit na ang relasyon sa pagitan ng mag-ama ay laging tensyonado, magkadugo pa rin sila. Nang makita ni Xuchengran ang mga ebidensyang ito, gumuho ang kanyang puso. Sa sandaling ito, siya ang pinaka-nagsisisi. Hindi niya inaasahan na ang taong sumira sa buhay ng kanyang matalik na kaibigan ay ang kanyang sariling ama. Kahit na labas ay lalo siyang sumalungat kay Xuguoxiang. Sa loob ay talagang hinangaan niya ang kanyang ama. Hinangaan niya ito sa pagiging self-made man at pagtatayo ng ganoong kalaking korporasyon. Pero hindi niya inaasahan na lahat ng ito ay kapalit ng buhay ng ibang tao. Ngunit ang mga nagkakamali ay dapat magbayad. Pero dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ama, humingi siya ng isang araw kay Amy Elizard at Miss Crow para kumbinsihin ang kanyang ama na sumuko. Ito ay para mapanatili ang kanyang huling dignidad. Pero dahil sa panandali ang kahinaan ni Xuchengran, malapit nang harapin ni Amy Elizard at Miss Crow ang mas malaking peligro. Pagka-uwi ni Xuchengran sa bahay, agad niyang diretsong tinanong ang kanyang ama. Sa una, tinanggi pa ito ni Xuguoxiang. Pero nang marinig niya na may hawak na silang ebidensya, inamin din niya. Pagkatapos ay nagkunwari siyang gumagamit ng sentimental na card. Sinusubukang kumbinsihin si Xuchengran na pumanig sa kanya. Hindi na tinag si Xuchengran. Isang layunin lang ang pinuntahan niya rito ngayon at iyon ay ang papuntahin ang kanyang ama para sumuko. Kung hindi, siya mismo ang magbibigay sa kanya sa pulisya. Nang mapagtanto ni Xuguoxi ang nakayang gawin ng kanyang anak ang isang bagay para sa katarungan, agad siyang nagbago ng ugali. Sabi niya handa siyang sumuko pero kailangan niyang maghintay hanggang bukas ng umaga. Ngayong gabi, hahayaan niya muna siyang tingnan ng mabuti ang bahay na ito kung saan siya nanirahan sa loob ng higit sa kalahati ng kanyang buhay. Pumayag si Xuchengran pero hindi niya alam na ang lahat ng ito ay panloloko ni Xuguoxiang para makakuha ng oras. Ang isang gabi ay sapat na para makapaghanda siya ng pagtakas. Sa katunayan, kinabukasan, si Amy Crow ay dinukot pagkaalis pa lang niya ng bahay. Kausap niya sa telepono si Amy Elizard. Kasabay ng pagsigaw ni Amy Crow, naputol ang tawag. Tinakot siya ng assistant ni Xuguoxiang na kailangan niyang ibigay kaagad ang ebidensya. Kung hindi siya makakalabas ng buhay. Wala nang nagawa si Avis Crow, kundi ang sabihin na wala sa kanya ang ebidensya. Sa sandaling ito, muling tumawag si Amy Elizard. Nabanggit ng kidnapper sa kanya na kung gusto niyang iligtas si Avis Crow, kailangan niyang dalhin ang ebidensya sa tinukoy na lokasyon. Samantala, nag-book na si Xuguoxiang ng pinakamaagang flight para makatakas sa ibang bansa. Pagkalabas pa lang niya, nakasalubong niya si Xuchengran. Talagang nadismaya si Xuchengran sa kanya. Binigyan na niya siya ng pagkakataon pero hindi niya ito pinahalagahan. Ang alam ko lang, ang mga taong gumagawa ng malalaking bagay ay hindi nag-aalala sa maliliit na detalye. Ang tinatawag mong tagumpay ay nangangahulugang gumagawa ka ng kahit anong paraan para sa pera, kahit pa pumatay. Ayaw ni Xuchengran na magkamali pa ang kanyang ama, kaya huwag siyang sisihin sa pagiging malupit niya. Siya mismo ang magsasara sa kanyang ama sa warehouse. Biglang may ilang police cars na dumating. Pala, naghanda na si Xuchengran ng backup plan. Sa pagkakataong ito, hindi na makakataka si Xuguoxiang kahit palumipad siya. Kausap ni Amy Crow sa telepono ang kanyang boyfriend. Hindi niya inaasahan na sa susunod na sandali ay dudukutin na siya. Tinakot nila si Amy Elizard na dalhin ang ebidensya mag-isa sa tinukoy na lokasyon. Kapag nagsumbong siya sa pulisya, tatanggalin na si Amy Crow. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Amy Elizard doon. Kahit na alam niyang baka hindi na siya makabalik. Pero mas mahalaga si Amy Crow kaysa sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Ace Haruko na makaalis sa safe mode. Sa ganitong paraan lang niya maproprotektahan si Ace Crow mula sa sakit. Pagkarating doon, ibinigay ni Amy Elizard ang ebidensya ng krimen ni Xuguoxiang sa mga kidnapper. Pero paano naman sila tutupad sa kanilang pangako at papakawalan sila? Matapos makuha ang gusto nila, natural na gusto nilang patayin siya. Laging nasa likod si Amy Elizard para protektahan si Amy Crow. Nakipaglaban siyang mag-isa laban sa kanila. Mabilis na umabot sa sukdulan ang tibok ng puso niya. At pagkatapos ay matagumpay niyang nahilo ang mga kidnapper. Pero tuluyan na ring huminto sa paggana ang kanyang mekanikal na puso. Agad na dinala si Amy Elizard sa ospital. Pagkatapos ng emergency, hindi naman siya nasa bingit ng kamatayan. Pero hindi niya alam kung kailan siya magigising. Baka sa susunod na segundo o baka habang buhay. Nang marinig ang sinabi ng doktor, halos hindi na makahinga si Amy Crow sa sakit. Nag-umapaw ang luha sa kanyang mga mata. Pero nangako rin siya sa sarili niya. Kahit hindi magising si Amy Elizard habang buhay, hindi niya siya iiwan. 10 taon na ang nakalipas, nawalan si Amy Elizard ng puso para iligtas siya. 10 taon na ang nakalipas, naging vegetable siya para iligtas siya. Kung gayon,
hayaan niyang protektahan niya siya sa buong buhay na ito. Samantala, dahil sa ginawa ng kanyang ama na nagdulot ng labis na sakit kay Ian Elizard at Miss Crow, sobrang nagsisi si Xu Chengran. Bukod pa rito, kailangan din niyang bayaran ang malaking utang ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakayahang pasayahin pa si Zhao-ran. Kaya, iniwan niya ang divorce papers at tahimik na umalis. Mabilis siyang nahanap ni Zhao-ran. Kahit na dati siyang naniniwala sa pagiging single at hindi naniniwala sa pag-ibig, laging walang kondisyon na mapagpatawad sa kanya si Xu Chengran. Kahit na mabuti man o masama, kahit na tinanggihan siya ng hindi mabilang na beses, hindi siya sumuko sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito, hayaan siyang habulin siya ulit. Lumuhod si Zhao-ran para halikan si Xu Chengran sa liig at bigyan siya ng pangako sa buong buhay. Sobrang naantig si Xu Chengran na halos nalilito siya. Dati, inisip niya na sa pamamagitan ng pagiging porsigido sa paghabol kay Zhao-ran, papayag na itong pakasalan siya. Baka hindi pala siya ganoon kamahal. Ngayon lang niya nalaman na mahal din pala siya ni Zhao-ran ng malalim. Pumayag siya, siguradong pumayag siya. Anong gagawin natin? Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Mag-asawa, kailangan nating alagaan at suportahan ang isa't-isa. Lahat tayo ay may mga oras na bumabagsak. Hindi naman kailangan na ang lalaki lang ang sumusuporta sa pamilya. Kaya rin itong gawin ng mga babae. Samantala, sa araw, tinutulungan ni Avis Crow si Ian Elizard na pamahalaan ang kumpanya. Pagkatapos ng trabaho, pumupunta siya sa ospital para alagaan siya at ibinabahagi ang mga detalye ng kanyang trabaho at buhay sa kanya. Kahit na wala pang reaksyon si Ian Elizard, hanggang nararamdaman niya ang init ng katawan nito, nararamdaman niyang mainit ang kanyang puso. Bukod pa rito, tiwala siyang siguradong magigising si Ian Elizard. At ang paghihintay na ito ay tumagal ng 3 taon. Sa panahong ito, inayos din ni Ify Haruko ang lahat ng problema sa mekanikal na puso ni Ian Elizard. Simula ngayon, maliban sa kailangan niya ng kargador, pwede na siyang mabuhay na parang normal na tao. Noong araw na iyon, pagkatapos mag-charge si Ian Elizard, sabik siyang ipacheck kay Miss Crow. Agad siyang hinalikan ni Miss Crow sa pisngi. At tulad ng inaasahan, stable pa rin ang tibok ng puso niya. Mukhang hindi na magtatagal at magkakaroon na sila ng intimate contact. Pwedeng ba tayong magpatuloy sa susunod na hakbang? Bati ka nagmamadali, dahan-dahan lang tayo. Hintayin mo na lang na tuluyan akong gumaling at pwede na kitang samahan sa langit. Ang mga salita ni Ian Elizard ay napakatamis na nagpatunaw sa kanyang puso. Ang tagal nilang naghintay para sa sandaling ito. Magkasama na nilang pinagdaanan ni Avis Crow ang ganoong katamis na buhay. Kahit na ang kanilang pag-ibig ay dumaan sa napakaraming hirap, sa kabutihang palad ay nagkaroon sila ng perpektong pagtatapos. Sana ay palagi kayong maging masaya ni Ian Elizard sa Parallel Universe. Ang Mayo 2024 ang kanilang araw ng kasal. At huwag kalimutang magpadala sa kanila ng pagpapala.